Sa simula ipinapakita sa atin ang isang masaya at masiglang Chinese na lungsod kung saan ang teknolohiya ay lampas pa sa taong 2050. Sa kabila nito, mapayapang namumuhay ng magkakasama ang mga relihiyoso at modernong tao. Isang araw, biglang inatake ng isang higanteng palaka ang lungsod. Ang negatibong enerhiya na nagmumula sa katawan nito ay napakadelikado at nagdulot ng matinding pagkawasak sa syudad. Dito na pumasok ang mga superhero na tinatawag na mga immortal sa serye. Sinubukan nilang labanan ang higanteng palaka, ngunit masyadong mahina ang kanilang mga kapangyarihan laban dito. Sa laban, malubhang nasugatan ang isa nilang kasamahan. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang maliit na bata na walang pakialam sa nangyayaring kaguluhan sa labas. Masaya niyang hinahanap ang isang tindahan ng noodles at nagsimulang kumain habang nilalagyan ito ng pampalasa. Isa sa mga bayani na nagngangalang Zuo ang nagtangkang balaan ang bata tungkol sa panganib, ngunit hindi ito narinig ng bata. Kaya't iniligtas niya ang bata mula sa pag-atake ng palaka at dinala ito sa isang ligtas na lugar, saka sinabihang umuwi na. Pagkatapos nito, bumalik si Zuo upang muling labanan ang palaka. Biglang nag-cut ang eksena at ipinaliwanag na nagawa ni Zuo na talunin mag-isa ang higanteng palaka. Dahil dito, itinayo ang isang estatwa niya sa labas ng isang kilalang unibersidad sa China. Pagkatapos ay tuluyang lumipat ang eksena kay Wang, na may unang araw sa kolehiyo. Binubuli siya ng ilang senior students, ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog sa pagitan nila. Ang pagsabog ay ginawa ng isang napakagandang babae na nagngangalang Sunrong, na siya ring may unang araw sa kolehiyo. Dahil sa takot, tumakbo palayo ang mga senior. Lumapit si Sunrong kay Wang Ling at inalok ang kanyang kamay bilang tanda ng pakikipagkaibigan, ngunit tinanggihan siya ni Wang Ling. Hindi lang iyon, binigyan pa niya si Sunrong ng kaunting pera at umalis ng tahimik. Nanlaki ang mga mata ni Sunrong at tila nanigas siya sa gulat, iniisip kung paano siya napahiya ng lalaking kakarating pa lamang kahapon. Pagkatapos nito, ipinakita ang lahat ng estudyante na nagtipon sa harap ng isang malaking lugar. Dito nila pinagdedesisyonan kung saang klase mapupunta ang mga freshman, sa ordinary class o sa elite class. Ang desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-atake sa espiritual na anyo ng isang palaka. Dito ipinaliwanag na ang espiritual na palaka ay ang parehong higanteng palaka na nakita natin sa simula ng serye na nakipaglaban sa mga immortal. Ikinulong ang espiritu nito sa campus at ginagamit ito upang sukatin ang kapangyarihan ng mga estudyante. Isa-isang inaatake ng mga estudyante ang palaka gamit ang kanilang espiritual na lakas. Dahil dito, ang ilan ay napupunta sa ordinary class at ang iba naman sa elite class. Habang nangyayari ito, ipinaliwanag ng higanteng palaka na sa loob ng 10 taon ay ginagamit siya ng kolehiyo upang sukatin ang kapangyarihan ng mga freshman, at sa bawat suntok ay unti-unti niyang ninanakaw ang kanilang espiritual na lakas. Sa taong ito, sapat na ang makokolekta niyang lakas upang makawala siya sa pagkakakulong. Sumunod na pumasok si Sunrong upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya sa lahat ang lakas niya sa pamamagitan ng napakalakas na pag-atake sa palaka na nagpa-atres dito ng ilang hakbang. Nagulat maging si Wang Zuokang, na nagmamasid sa lahat ng estudyante, at dahil dito ay napasama si Sunrong sa elite class. Sumunod naman ang turn ni Wang Ling. Habang papasok, iniisip niya na kailangan lamang niyang makakuha ng 400 puntos upang mapunta sa ordinary class. Ngunit nang subukan na niyang atakihin ang palaka, biglang natakot ito at nagsabing, paano siya napunta rito? Dito ipinakita ang isang flashback kung saan si Zuo ay lumalaban sa higanteng palaka ngunit pinadapa at itinapon lamang sa isang iglap. Biglang dumating ang isang bata na sinipa ang palaka habang kinukuha ang kanyang pakete ng noodles. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Wang Ling. Kaya sa kasalukuyan, takot na takot ang higanteng palaka kay Wang dahil mas mataas ang espiritual na lakas nito kaysa sa ibang estudyante. Mahinang sinuntok ni Wang Ling ang higanteng palaka, ngunit kahit sagaan ng suntok na iyon ay grabe na ang naging kalagayan ng palaka at bumaliktad ito sa kinatatayuan. Namangha ang halos lahat ng estudyanteng nanunood sa labas dahil ang inaakala nilang mahina ay nagawang wasakin ang espiritual na lakas ng higanteng palaka sa isang suntok lamang. Labis ding nagulat si Sunrong. Dahil dito, isinama si Wang Ling sa elite class. Sumunod, ipinakita ang isang lecture sa elite class kung saan nakaupo si Wang Ling kasama ang iba pang estudyante.
Tinuruan sila ng guro ng isang summoning spell. Unang sumubok ang estudyanteng nagngangalang Chen Chao. Habang binibigkas niya ang spell, akala ng lahat ay may lalabas na mapanganib na nilalang, ngunit sa huli ay isang pambatang laruan ng prinsesa ang lumabas sa kanyang kamay. Pinagtawanan siya ng lahat ng estudyante dahil tuluyang napahiya siya. Sumunod, ginamit ng bawat estudyante ang kani-kanilang kapangyarihan upang mag-summon ng kung ano-ano. Sa pagkakataong ito, nag-summon si Sunrong ng isang espiritual na hayop na aso, ngunit dahil kulang ang kanyang espiritual na lakas, mga buto lamang ng aso ang lumabas. Matapos matutunan ng lahat ang basic magic, napansin ng guro na si Wang Ling lamang ang hindi pa nagsusummon ng kahit ano. Kaya inutusan niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kahit ayaw niya, ginamit ni Wang Ling ang kanyang espiritual na lakas upang mag-summon ng isang nilalang. Isang malakas na pagsabog ang naganap at nanlaki ang mga mata ng lahat na para bang nakakita sila ng multo. Ang isinuman ni Wang Ling ay ang higanteng palaka na dating ikinulong sa spell ni Zuo. Nang muling makita ng palaka si Wang Ling, muli itong natakot dahil minsan na siyang natalo nito gamit ang espiritual na lakas noong bata pa ito, at ngayon ay mas malakas na siya. Kaya kung gugustuhin ni Wang Ling, maaari niyang burahin ang palaka ng tuluyan. Nang makita ang higanteng palaka, labis na natakot ang mga estudyante. Ngunit biglang ipinakita ng guro ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paghagis sa mga buto ng asong isinuman ni Sunrong patungo sa palaka at ginamit ang kanyang espiritual na lakas upang gawing isang buo at buhay na aso ang dalawa. Nagustuhan ito ng mga estudyante, ngunit ang palaka na naging aso ay hindi nasiyahan. Habang papalabas na ng klase si Wang Ling, napagtanto ng guro na hindi siya isang ordinaryong estudyante dahil ang kanyang espiritual na lakas ay ibang-iba at mas mataas kaysa sa iba. Ipinapakita si Mr. Wang na nasa ospital. Ang sitwasyon ngayon ay anumang oras, manganganak na si Mrs. Wang. Biglang lumabas ang nurse na kinakabahan mula sa operating room, na nakita ni Mr. Wang at nagtanong, ano ang nangyari? Okay ba lahat? Bago pa makapagsalita ang nurse, napansin na ni Mr. Wang sa mukha nito na hindi na nakaligtas ang bata sa panganganak, ngunit sinabi ng nurse na, ligtas at malusog ang anak mo, at nakakapagtaka, naglalakad na siya agad. Hindi naniniwala si Mr. Wang, ngunit nang dumating ang maliit na Wang na naglalakad mismo, parang nawala ang lupa sa ilalim ng mga paa niya. Hindi niya maunawaan kung paano nangyari iyon kaya nahimate siya. Pagkatapos, lumipat ang eksena at nakikita natin ang ina at ama ni Wang Ling na nag-uusap. Dinala nila para kay Wang Ling ang Dragon Sword na napakamahal at tunay na yaman. Kung gagamitin ng tama, gumagawa ito ng kahangahangang kapangyarihan. Sinabi ng ama na ginastos niya ang kanyang 6-month na savings para bumili nito. Parang mahal na mahal nila si Wang Ling, ngunit hindi pala, dahil may kakaiba siyang dahilan. Sapagkat madaling makikita na gusto ng ama ni Wang Ling ang sword na ito mula pagkabata, at sa pamamagitan ni Wang Ling, nakabili na rin siya nito. Samantala, ang ina ni Wang Ling, para magtipid, bumili ng pekeng suit sa halip na tunay, at hindi alam ito ni Mr. Wang. Sinabi ng mga magulang kay Wang Ling na hawakan ang sword, ngunit nagpapakyut si Wang Ling sa paghawak dahil alam niyang peke ito at maaaring sumabog kung hahawakan niya, na maaaring magdulot ng away sa pagitan ng mga magulang niya. Kaya sa isang segundo, nag-iisip siya ng 343 beses ng iba't ibang posibilidad kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ng kaunti, napaihi siya para maibaling ang atensyon ng mga magulang sa kanya at makalimutan nila ang sword. Habang lumalaki si Wang Ling, lumalakas din ang kanyang kapangyarihan. Sa edad na 6 na taong gulang, pinatay niya ang giant frog, na nakita ng mga magulang niya mula sa malayo. Doon nila naintindihan na unti-unti nang nagiging napakalakas si Wang Ling at hindi na makakontrol ng kapangyarihan niya. Kaya't pagkatapos ng maraming research, gumawa sila ng amulet para i-compress ang kapangyarihan ni Wang Ling na nagkokontrol ng kanyang spiritual force. Ngunit habang lumalaki si Wang Ling, bumababa na ang epekto ng amulet sa katawan niya. Kaya't nagsimulang bigyan siya ng ina ng golden pill na lubhang binabawasan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, nakikita natin ang mga magulang ni Wang Ling na nag-uusap. Nag-iisip sila na sa mga nakaraang taon na nag-aalaga kay Wang Ling, naging parang walang pakinabang ang kalagayan nila. Halimbawa, nang ipagdiwang ang birthday ni Wang Ling sa 6 na taong gulang, nagdala sila ng cake at nang hinipan niya ang mga candle, nagkasunog ang buong bahay.
Sa paglalaro rin sa mga bata sa eskwela, binigay ng spiritual force ni Wang Ling ang malakas na shock sa mga bata. Ngayon, lubos na lumipat ang eksena sa present sa eskwela kung saan lahat ng estudyante ay humihingi ng boto para sa class president at gumagamit ng kakaibang paraan. Walang interest si Wang Ling at diretso siyang pumunta sa shop para bumili ng instant noodles. Biglang dumating ang isang gwapong lalaki na binili lahat ng packet sa shop at sinabi sa mga estudyante na pwede nilang kunin ng libre ang gusto nila basta iboto nila si Sunrong. Hindi nagustuhan ito ng iba pang kalaban. Dumating si Sunrong na gumagamit ng kanyang kagandahan at matatamis na salita para mahikayat ang mga estudyante. Ngunit hindi pa rin sumusunod ang ilan. Si Wang Ling na gusto lang ng noodles ay sumang-ayon na iboto si Sunrong, at dahil doon, sumunod na rin ang iba. Ginamit ni Sunrong ang seductive magic para kontrolin sila. Nangyari, lahat ng ito dahil lang kay Wang Ling, kaya hinanap na siya ni Sunrong. Sinabi ng bodyguard niya na, umalis na siya dito at iniwan niya ito para sa'yo, ang golden pill na bigay ng ina ni Wang Ling para i-compress ang kanyang power. Nang malaman na si Wang Ling ang nagbigay ng golden pill, akala ni Sunrong na gusto siya ni Wang Ling. Pagkatapos, ipinakita ang eksena sa klase. Nang pumasok si Wang Zukang, napansin niya agad sa mga estudyante na gumamit si Sunrong ng seductive magic. Kaya't tinuruan niya ngayon ang seductive magic. Sinabi niya na maraming taon na ang nakalilipas nang magsimula ang paggamit nito, at gaano ka-beneficial ay kasing dangerous din dahil pwede mong gawing fan ang kaharap at ipagawa ang anumang gusto mo. Tinanong ni Go kung paano makakaiwas dito, at sinabi ni Wang Zukang na, strong power lang ang makakapagligtas sa spell na ito. Makikita lahat ng estudyante ay nasa kontrol ni Sunrong dahil may nakasulat na, Sun, sa ulo nila maliban kay Wang Ling. Biglang tumingin si Sunrong kay Wang Ling na kanina pa tumitingin sa kanya, at nahiya si Sunrong. Samantala, iniisip ni Wang Ling na ang golden pill na ibinigay niya sa bodyguard para kay Sunrong, hindi na ibigay at iyon ang dahilan. Kaya tinanong niya si Sunrong tungkol sa golden pill habang nagpapasalamat din sa noodles lahat sa mga easy sign. Akala ni Sunrong na tungkol sa golden pill na makakapagpataas ng power niya kaya agad niya itong kinain. Nakita ito ni Wang Ling na nagpanik dahil alam niyang binabawasan ng power ang golden pill na ginawa ng ina niya para sa kanya, ngunit kinain na ni Sunrong. Ang epekto ng golden pill ay bumaba ang power ni Sunrong, nabasag ang seductive spell sa mga estudyante, at dahil sa pagbaba ng power, naging mahina na si Sunrong. Tinawag siya ng teacher para sa demonstration ngunit hindi na makalakad ng maayos si Sunrong at mawawala na ang balanse niya. Sasagipin na sana ni Wang Ling bilang hero nang biglang tawagin siya ng teacher, kaya tumayo si Wang Ling at nahulog si Sunrong. Pagkatapos, inanunsyo ng teacher na si Chen ang naging vice president, na nagpasaya kay Chen. Pagkatapos ng klase, habang pauwi na ang mga estudyante, nakita natin si Wang Zukang na nag-uusap sa telepono tungkol kay Wang Ling na madaling nabasag ang seductive spell ni Sunrong at, hindi ko akalaing ordinaryong bata lang siya, may special power talaga siya. Ito pala ay kay Zuo na nakita natin sa simula ng episode 1. Samantala, sa bahay, iniisip pa rin ni Sunrong si Wang Ling na, paano niya ako nasaktan? Siguro aksidente lang ang golden pill. Hindi niya maalis sa isip si Wang Ling. May darating na pagsusulit sa paaralan at para rito, dinala ni Chen mula sa kanyang bahay ang isang malaking lalagyan upang makagawa siya ng mga golden pill para ma-impress si Sunrong. Biglang dumating ang isang malaking kotse, naglagay ng linya ang mga bodyguards, hinintay ang red carpet, at lumabas si Sunrong mula sa kotse. Nakita ni Chen ito at tinawag siya, ngunit inignora siya ni Sunrong at diretso kay Wang Ling. Nabigla at naging parang bato si Chen sa kahihiyan. Nang tawagin ni Sunrong si Wang Ling, nakita nitong may simbolo sa noo ni Sunrong. Upang alisin ito, hinawakan niya si Sunrong, na nakita ng mga bodyguards na nagulat ng husto. Ngunit hindi nila alam na para lamang alisin ang simbolo. Pagkatapos maalis, tahimik na umalis si Wang Ling. Si Sunrong naman, na mula sa hiya, iniisip na gusto siya ni Wang Ling. Pagkatapos, nasa silid-aralan na tayo kung saan tuturuan ng guro ang lahat ng basic recipe ng golden pill. Sinabi niya, sundin niyo kung paano ko ginagawa. Ngunit napakabilis niya, kaya walang nakaintindi sa mga estudyante. Gayunpaman, hindi nila sinabi at nagsimulang gumawa ng golden pill. Sa panahong iyon,
Lahat ay nagdala mula sa bahay, dinala ni Sunrong ang isang malaking refining machine, si Wang Ling ang microwave oven, at si Go ang espesyal na tansong lalagyan na naakit ang lahat ng estudyante, kabilang ang guro. Biglang sumabog ang bakal na lalagyan ni Chen dahil sa sobrang sangkap, kaya tumakbo siya palabas ng klase. Pagkatapos, pinahintulutan ng guro na mag-break ang lahat dahil matagal makagawa ng golden peel. Nang walang tao sa klase, dumating si Froggy 2 upang kumain ng lalagyan ni Go dahil naakit ng enerhiya nito. Dumating si Wang Ling, na may hinala. Bago makagalaw si Wang Ling, tumalon si Froggy 2 sa bintana, sinusundan siya ni Wang Ling. Tumalon si Froggy 2 sa ibabang palapag, ngunit diretso pababa si Wang Ling. Natuwa si Froggy 2, iniisip na niloko niya si Wang Ling. Ngunit nang tumingin siya pabalik, naroon na si Wang Ling. Binugbog niya si Froggy 2 at itinapon pababa. Sa kabilang banda, si Chen ay patuloy na tumatakbo sa paligid ng ground, na nagdudulot ng paglipad ng mga palda ng mga babae roon. Takot si Chen dahil ang sumabog na lalagyan ay regalo ng kanyang ama para sa paaralan, kasama ang babala na hindi siya papatawarin kung may mangyaring masama rito. Susunod, babalik na si Wang Ling na lilinisin ang lalagyan ni Go at ibabalik ito. Nakita ito ni Go na nag-isip na gustong sirain ni Wang Ling ang kanyang pagsusulit, kaya galit na galit siya. Samantala, sa pagtakbo, nawawala na sa katinoan si Chen. Nag-iisip siya ng kakaibang bagay tulad na hindi siya gusto ni Sunrong kundi si Wang Ling, at kahit class president, hindi niya nagawa ang simpleng golden peel. Sa ganitong kalagayan, lumapit siya kay Wang Ling. Doon, ipinaliwanag ni Wang Ling kay Go ang totoo, ginawa ito ni Froggy 2, at babalik lamang niya ang lalagyan. Ngunit hindi naniniwala si Go at itinutok ang kanyang poison. Madaling umiwas si Wang Ling, ngunit tumama ito kay Chen na paparating mula sa likod, kaya nawalan ng malay ito. Nag-alala si Go. Sinubukan ni Wang Ling gamutin si Chen sa magic, ngunit hindi pinayagan ni Go dahil wala ng tiwala. Dinala nila si Chen sa silid-aralan kung saan sinabi ni Go na hindi gaanong mapanganib ang poison ngunit kung hindi maalis agad mula sa katawan ni Chen, lalala ang kondisyon. Kaya pinapagawa ni Go kay Wang Ling ang antidote. Habang sinusunod ni Wang Ling, gumawa sila ng antidote at inilagay sa lalagyan ni Go para sa pag-init, ngunit tatagal ito ng 4 na oras, habang darating ang guro sa 2 oras. Nag-alala si Go. Biglang dumating muli si Froggy 2 na sinusubukang kumain ng lalagyan ni Go ng palihim, ngunit nahuli ito ni Go at itinapon gamit ang magic. Nakita nila na ang proseso ng pag-iinit na dapat matagal ay nagsimula sa 2 minuto. Nalaman nila na si Froggy 2 ang may spiritual force na nagpapabilis o nagpapabagal ng oras, kaya inabuso nila ito para matapos ang antidote sa 2 minuto imbes na 4 na oras. Nakita natin na gumawa sila ng 2 antidote upang subukan muna kay Froggy 2. Gumana ito, kaya binigay kay Chen. Biglang narinig ang tunog ng guro ni Go, kaya lumabas siya upang pigilan ito habang nagtatago si Wang Ling kay Chen. Nang pumasok ang guro, wala si Chen. Una, tiningnan ng guro ang lalagyan ni Go na lumabas ang perpektong golden peel, at sa microwave ni Wang Ling ang sira. Iniisip ni Go na kinuha ni Wang Ling ang kanyang perpektong golden peel at pinalit ng sira. Natuwa siya sa nakita at itinuring na tunay na kaibigan si Wang Ling. Ngunit hindi ito totoo, ang lumabas sa microwave ay gawa ni Wang Ling, at sa lalagyan ni Go ay gawa rin niya. Nang kinuha ni Wang Ling ang lalagyan mula kay Froggy 2, hindi niya hinawakan ang golden peel, nanatili ito roon at nainit sa proseso ng antidote. Sa susunod na eksena, si Chen ay natutulog sa loob ng kanyang lalagyan. Nang magising, sinabi ni Go na ginamot ni Wang Ling ang kanyang lalagyan sa magic. Naiisip rin ni Chen na mabuting kaibigan si Wang Ling. Pilit inaaya ni Sunrong si Wang Ling na makipag-date kinabukasan, pero tuluyan siyang ini-ignore ni Wang Ling. Samantala, sa kabilang banda, 2 tao ang ipinapakita, sila ay mga contract killer na nakatanggap ng utos para patayin si Sunrong. Ngunit malas sila dahil nakita sila ni Wang Ling, at gamit ang kanyang mahika ay dinestruct niya ang shooter kaya hindi nila nagawang barilin si Sunrong. Sa sobrang pagkabigo, biglang malakas na inaya ni Sunrong si Wang Ling na makipag-date, dahilan para magulat ang lahat ng estudyanteng nakapaligid, at si Chen ay halos maiyak na. Sa eksaktong sandaling iyon, tinawag ng guro si Wang Ling, at nang marinig ang kanyang pangalan ay sumagot siya ng oo. Dahil dito,
inakala ni Sunrong na pumayag si Wang Ling na makipag-date sa kanya. Samantala, ipinaalam ng mga shooter sa kanilang boss na hindi nila nagawang barilin si Sunrong sa araw na iyon, at bilang sagot ay sinabi ng boss na subukan nilang muli sa susunod. Habang sinusundan ni Wang Ling ang guro, sumunod din si Sunrong dahil iniisip niyang gusto rin siya ni Wang Ling at kaya siya pumayag sa date. Dahil si Sunrong ang pinakapopular na babae sa paaralan, nagsimulang kumuha ng mga larawan ang mga estudyante at e-post sa social media ang tungkol sa relasyon ni na Sunrong at Wang Ling, na agad namang nag-viral. Nakita rin ito ng boss ng mga contract killer. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Wang Ling sa harap ng school headmaster na si Zuo. Tinanong ni Zuo si Wang Ling kung siya ba ang 6 na taong gulang na bata na tumalo noon sa higanteng palaka gamit lamang ang isang sipa. Nagulat si Wang Ling kung paano nalaman ni Zuo ang tungkol doon, ngunit bago pa siya makapagsalita ay lumuhad si Zuo at tinawag siyang master. Humanga si Zuo sa kapangyarihan ni Wang Ling, ngunit ayaw ito ni Wang Ling kaya gumamit siya ng mahika para burahin ang alaala ni Zuo. Gamit lamang ang 50% ng kanyang kapangyarihan dahil kung 100% ang gamitin niya ay maaaring tuluyang mawalan ng alaala si Zuo. Pagkatapos nito, habang tahimik na kumakain ng noodles si Wang Ling, dumating si Froggy to at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa mga shooter dahil nakita niyang tina-target nila si Sunrong. Kinaumagahan, habang nasa bahay si Wang Ling, dumating si Sunrong at inaya siyang makipag-date sa isang nakakatakot na paraan, ngunit panaginip lamang iyon ni Wang Ling. Ngunit nagkatotoo rin ang panaginip dahil si Sunrong ay naghihintay sa labas kasama ang 100 bodyguard. Nang bumaba si Wang Ling at nag-aalmusal, inisip niyang hindi siya pipilitin ng kanyang mga magulang na makipag-date kay Sunrong, ngunit nagkamali siya dahil sinabi ng kanyang ina at ama na hindi tama ang magpaantay ng isang babae. Nang hindi siya sumunod, pinalayas siya palabas ng bahay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi sumama kay Sunrong. Bukod dito, nais din niyang protektahan si Sunrong laban sa mga shooter, kaya pumayag siyang sumama sa kanya at umalis sila para sa kanilang date. Ipinakita rin na minamanmanan sila ng mga shooter mula sa malayo, habang sinasabi ng kanilang boss na iyon na ang huling pagkakataon nilang patayin si Sunrong at kung mabigo pa sila ay hindi na sila ligtas. Dinala ni Sunrong si Wang Ling sa isang magandang hardin na pag-aari pala ng kanyang pamilya, at sinundan din sila roon ng mga shooter matapos nang patumbahin ang lahat ng bodyguard ni Sunrong. Habang nag-e-enjoy sina Sunrong at Wang Ling, biglang nagpaputok ng baril ang isa sa mga shooter, ngunit bago patamaan si Sunrong ay nasalo ni Wang Ling ang bala gamit ang kanyang mga ngipin at ibinalik ito sa shooter gamit ang kanyang kapangyarihan kaya lumipad ito sa ere. Nakita ni Sunrong ang tunay na kapangyarihan ni Wang Ling kaya ginamit niya ang mahika, pampalimot sa kanya. Paulit-ulit na tinangka ng mga shooter na patayin si Sunrong ngunit sa bawat pagkakataon ay pinipigilan sila ni Wang Ling at binubura rin niya ang alaala ni Sunrong, dahilan upang malito ang mga shooter sa nangyayari sa kanila. Sa susunod na eksena, inaya ni Sunrong si Wang Ling na sumakay sa Ferris wheel, at pumayag si Wang Ling sa pag-asang makakaiwas sila sa mga shooter. Ngunit sumunod pa rin ang mga shooter at sumakay din sa Ferris wheel. Nakita ito ni Zuo, at nang makita niyang nasa panganib ang kanyang master na si Wang Ling, agad niyang tinawag ang Immortal Heroes. Habang abala sa pag-uusap sina Sunrong at Wang Ling, biglang dumating ang mga shooter at tinutukan sila ng baril. Natakot si Sunrong, ngunit kalmado lamang si Wang Ling dahil iniisip niyang hindi na niya kailangang pakinggan ang walang tigil na pagsasalita ni Sunrong. Napagtanto ni Sunrong kung sino at bakit ipinadala ang mga shooter, kaya humarap siya sa kanila at sinabi na kung papatayin siya ay gawin na nila iyon, basta't pabayaan nilang makaalis ng ligtas ang kanyang kaibigan. Sinabi niya ito dahil sa kanyang pamimilit na makipag-date ay nalagay sa panganib ang buhay ni Wang Ling. Dito natin makikitang tunay ng minamahal ni Sunrong si Wang Ling, at nararamdaman din ito ni Wang Ling. Dahil dito, tumayo si Wang Ling sa galit, namula at kumislap ang kanyang mga mata, na ikinatakot ng mga shooter. Ipinakita ni Wang Ling ang kanyang mahika at inihagis ang mga shooter sa ere, at isang mahiwagang phoenix ang lumitaw at tinapos ang laban. Makikita rin si Zuo mula sa ibaba na nasasaksihan ang lahat, at doon niya napagtanto na si Wang Ling ay hindi isang ordinaryong tao kundi may dakilang kapangyarihan. Sa itaas ng Ferris wheel, nakita ni Sunrong ang tunay na lakas ni Wang Ling, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya binura ang alaala nito. Sa halip,
Pinangakoan siya ni Sunrong na hindi niya sasabihin kaninuman ang lihim na iyon, at pumayag siya na manatili itong sikreto nilang dalawa. Pagkatapos nito, magkasama nilang in-enjoy ang mga paputok. Abala si Wang Ling sa panunood ng mga paputok habang si Sunrong naman ay nakatingin sa kanyang nakangiting mukha. Labis na nagalit ang boss ng Shadow Faction dahil palpak ang kanyang mga tauhan sa pagpatay kay Sunrong, dahil dito ay pinatay niya ang isa sa sarili niyang tauhan at agad na nag-issue ng Shadow Kill Order. Nang marinig ito, isang lalaking nakaupo roon ang nagsabi na ang Shadow Kill Order ay ginagamit lamang laban sa mga pangunahing target at hindi ito angkop sa sitwasyong ito. Pagkarinig nito, namula sa galit ang mga mata ng boss, kaya napilitan ang lahat na sumang-ayon sa pag-issue ng Shadow Kill Order. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena sa paaralan kung saan makikita ang isang robotic drone na ginagamit ng boss para bantayan si Sunrong. Si Sunrong ay paulit-ulit na tumatawag kay Wang Ling mula sa likuran na parang baliw, ngunit si Wang Ling, na likas na matigas ang ulo, ay hindi man lang lumingon sa kanya. Maya-maya, tinanong ni Nago at Chen si Sunrong kung may nangyari ba sa kanila kahapon dahil napansin nilang pinalilibutan sila ng mga bodyguard. Biglang dumating ang guro at sinabing ang mga taong umatake kina Sunrong at Wang Ling kahapon ay aktibo pa rin at maaaring umatake muli sa paaralan. Nang marinig ito, sinabi ni Sunrong na wala siyang naaalala. Doon dumating si Zuo at sinabi na kaya wala siyang maalala ay dahil lihim niyang nahuli ang mga umatake. Ipinakita ang isang flashback kung saan nalaman natin na gumamit si Wang Ling ng isang spell na nagpapalimot ng alaala kay Zuo, at ang iniwan lamang na alaala ay ipinagtanggol ni Zuo si Sunrong laban sa mga gustong pumatay sa kanya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Zuo na pinaigting na nila ang seguridad ng paaralan para sa kaligtasan ni Sunrong, at ipinakita rin niya ang dokumento ng Shadow Kill Order ng Shadow Organization. Ang sinumang pangalan na nakasulat dito ay hindi na makakakita ng araw kinabukasan, at sa pagkakataong ito, ang pangalan ni Sunrong ang nakalagay. Nang makita ito, labis na natakot si Sunrong, ngunit pinagaan ang loob ni Zuo si Sunrong at sinabing habang naroon siya ay hindi man lang masusugatan ang kahit isang hibla ng kanyang buhok. Pagkatapos nito, dinala ni Zuo ang lahat sa kanyang opisina at habang naglalakad ay sinabi niyang napakahigpit ng seguridad ng paaralan at kahit isang langaw ay hindi makakapasok nang walang pahintulot nila. Ngunit biglang may dumating na langaw at agad itong pinatumba ng sniper ni Zuo. Doon natin nalaman na iyon pala ang robotic drone na ginagamit ng boss para magmanman. Dahil narinig ng boss ang lahat ng pinag-usapan nila, agad niyang iniutos na isagawa ang Shadow Kill Order. Biglang bumuka ang lupa ng paaralan at lumabas si Hammerman, na madaling nilipol ang mga gwardyang nakatalaga roon na parang langaw lamang sa tsaa. Lahat ng ito ay pinapanood ni Zuo at ni Wang Zokang sa pamamagitan ng mga kamera. Sinabi ni Wang Zokang kina Wang Ling at sa iba pa na hanggat naroon siya at si Zuo ay walang mangyayaring masama sa kanila. Ngunit ang apat ay nakaupo lamang na parang nagpipiknik at nag-chat pa sa grupo. Kaya nag-message ang guro sa group chat para ipaalala kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Pagkatapos nito, ipinaalam ng guro sa tatlong Royal Guard sa koridor ang tungkol sa pag-atake, ngunit mayabang nilang sinabi na sila ay mga elite guard at walang makakapinsala sa kanila. Ngunit biglang umatake ang ikalawang miyembro ng Shadow Kill Order na si Gasman gamit ang toxic gas, kaya nagsitakbuhan ang mga guard. May nagpaputok kay Gasman, ngunit madali niya itong naiwasan. Ang bala ay tumama sa pader at nagdulot ng pagsabog, ngunit agad nating nalaman na hindi iyon bala kundi isang piraso ng tisa na inihagis ng guro kay Gasman. Sa kabilang banda, ipinakita ang leader ng Shadow Kill Order na si Invisible Man, na nakatayo sa ibabaw ng kisame ng opisina ni Zuo habang naka-invisible. Samantala, nalaman ni Wang ang tungkol sa promo ng noodles, kaya umorder siya ng ilang pakete na i-deliver sa loob ng 15 minuto. Nagulat ang lahat sa loob ng silid na sa gitna ng ganitong mapanganib na sitwasyon ay iniisip pa rin ni Wang Ling ang noodles. Patuloy na inaatake ni Gasman ang guro gamit ang kanyang mga sandata, ngunit madali itong iniiwasan ng guro. Nang muli siyang umatake, lumaki ang mga sandata at pinalibutan ang guro, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ngunit nalaman ni Gasman na napigilan pa rin iyon ng guro gamit ang kanyang spiritual force. Dahil dito, natakot si Gasman at gumamit ng poison gas para tumakas. Sa kabilang banda,
Nakatanggap si Wang Ling ng mensahe na dumating na ang kanyang noodles kaya lumabas siya para kunin ang delivery. Habang tumatakas si Gasman, bigla siyang bumangga sa pinto at nadapa, at ang nagbukas ng pinto ay walang iba kundi si Wang Ling na kukuha ng delivery. Humingi ng paumanhin si Wang Ling at umalis. Pagdating ng guro, sinabi niya kay Gasman na hindi pa tapos ang klase, kaya lalo itong natakot. Samantala, matapos talunin ni Hammerman ang lahat ng gwardya ay paalis na sana siya nang humarap sa kanya si Frogito. Nagkatitigan sila ng masama. Ngunit naisip ni Hammerman na cute ang aso kaya hinawakan niya ito. Sinamantala ni Frogito ang pagkakataon at kinagat ang kanyang kamay, kaya itinapon niya ito palayo. Doon niya napagtanto na nailipat ni Frogito ang kanyang spiritual force sa sarili nito, dahilan upang siya ay biglang tumanda. Dahil sa spiritual force ni Hammerman, si Frogito ay naging isang higanteng palaka at umatake sa kanya. Sinubukan ni Hammerman na tumakas ngunit dahil sa pagtanda ay nanghina ang kanyang mga buto, kaya inatake siya ni Frogito at nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Sa ganitong paraan, natalo ng lahat ang dalawang miyembro ng Shadow Kill Order. Ngunit si Invisible Man na lamang ang natitira. Dumating si Wang Ling sa lugar kung saan siya nagtatago at sinabi niyang nariyan ka pala. Kinabahan si Invisible Man. Ngunit nang makita niyang kumukuha lamang si Wang Ling ng delivery ay inakala niyang hindi siya ang tinutukoy nito. Ngunit sinabi ni Wang Ling na siya nga ang kausap niya dahil nakikita niya ito. Idinagdag pa ni Wang Ling na nahuli na ang lahat ng miyembro ng Shadow Kill Order at siya na lamang ang natitira, at ikinalulungkot niyang sabihin na bigo sila sa misyong ito. Dahil dito, nagalit si Invisible Man at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban kay Wang Ling, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Ngunit wala man lang nangyari kay Wang Ling. Namangha si Invisible Man kung paano maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na spiritual force ang isang tao. Dumating si Zuo at gumamit si Wang Ling ng spell na nagpapalimot ng alaala sa kanya, sinabing si Zuo ang tumalo sa lahat. Pagdating ni na Sunrong, Go, at Chen, sinabi ni Zuo na nahuli siya dahil nakita niya si Wang Ling na sugatan. Nabahala ang lahat, ngunit alam natin na nagkukunwari lamang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalita sa balita na si Zuo ang mag-isang tumalo sa lahat ng miyembro ng Shadow Kill Order. Pinakita si Wang Ling sa kama dahil nga sa nagkunwari itong may sakit. Pagkatapos, dinala ng ina ni Wang Ling ang almusal para sa kanya at sinabi, sobra na ang tagal, 10 araw na ang lumipas na nagkukunwari kang may sakit, dapat mong itigil na ang pag-arte mo. Hindi sumagot si Wang Ling. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng ama ni Wang Ling, dumating na ang mga kaibigan mo para bumisita. Nang marinig ito, bumalik si Wang Ling sa kama at natulog. Ipinapakita ni Go ang kanyang ibon na gumagaya kay Wang Ling, na nakakatawa kaya tumawa lahat. Pagkatapos, dinala ng ina ni Wang Ling ang almusal para sa lahat at nang makita ni Sunrong ito, naisip niya na ito na ang pagkakataon para ma-impress ang ina ni Wang Ling. Kaya ginamit niya ang pagiging mayaman niya para bigyan ng maraming regalo ang ina ni Wang Ling, kasama ang isang espesyal na injection para kay Wang Ling na nakakapagtaka. Nang makita ito ni Go at Chen, naintindihan nila na ginagawa ito ni Sunrong para ma-impress ang ina ni Wang Ling. Pagkatapos, pumunta si Sunrong kay Wang Ling para maglagay ng injection habang emosyonal na nagsasalita, natakot talaga ako nang makita kitang sugatan, pero pagkatapos ng tonic injection na ito, gagaling ka na ng tuluyan. Pero sa mukha ni Wang Ling, halata na ayaw niyang magpa-injection. Biglang pinakita ni Chen kay Wang Ling ang isang bracelet na sinabi, binigay ito ng guro para sa iyo. Sa totoo lang, gamit ang bracelet na ito, ginagawa ang annual spiritual power test para malaman ng paaralan kung sinong estudyante ang may pinakamataas na spiritual power. Nang marinig ito, nagalit si Sunrong kay Chen at sinabi, hindi pa okay si Wang Ling, hindi siya makakapag-test sa ganitong kalagayan. Nang makita ang galit niya, natakot si Go at Chen at sinabi kay Sunrong na maglagay na ng injection. Pero dahil ayaw ni Wang Ling ng injection, kinuha niya agad ang bracelet kay Chen at sinabi sa lahat na gumaling na siya. Pagkatapos, isa-isa silang nag-spiritual power test. Una si Chen, gumawa ng eyeball gamit ang power niya kaya 400 ang score niya. Sa kabilang banda, ipinakita ang ilang grupo ng estudyante, isa sa kanila nag-test ng spiritual power at 1,950 ang score niya na tinuwanan ng iba na parang mababa ito para sa kanila. Pagkatapos,
Nagtest ang leader nila at class president na si Tang, gumawa ng apoy gamit ang spiritual power niya pero aswal ang kulay kaya 4,379 ang score niya na pinakamataas hanggang ngayon kaya siya ang first position. Pagkatapos ni Chen, sinubukan ni Go ang power niya at 179 lang ang score niya kaya tatalon siya sa bintana para magpakamatay pero pinigilan siya ni Chen. Nang makita ang ginawa ni Go, ayaw na ni Sunrong mag-test. Pero biglang sinabi ni Go at Chen na, galing ka sa mayamang pamilya at magaling ka sa entrance test, sigurado kaming magaling ka rin dito. Kaya nag-test si Sunrong at 4,015 ang score niya kaya second position siya sa buong paaralan at napansin ito ni Tang. Pagkatapos, turn na ni Wang Ling. Pinakita ni Sunrong ang injection at sinabi, kung hindi ka pa okay, pwede kang magpa-injection. Pero tumanggi si Wang Ling na, hindi. Totally okay na ako. Habang suot ang bracelet, naisip ni Wang Ling na gagamit lang siya ng kaunting spiritual power para hindi masyadong lumabas. Pero hindi pa rin sumama ang swerte niya at gumawa ng napakalaking fire na nakakasama sa iba kaya itinapon niya ang spear niya sa outer space para hindi ma-measure ng bracelet. Pagkatapos, sa updated scoreboard, 0 score si Wang Ling pero first position pa rin. Nagulat si Tang at ang grupo niya na paano magiging first ang 0 score kaya pinapacheck niya sa assistant ang system kung may bug ba. Samantala, nang makita ni Chen si Wang Ling sa first, sinabi, huwag mong itago ang power mo sa amin, gusto naming makita ang real power mo, na nagpasigla kay Wang Ling pero biro lang pala. Sinenyas ni Sunrong kay Wang Ling nang mapaghinala na may tinatago siya. Habang pauwi na sila, sinabi ni Go na, mababa ang score ko. Baka i-hack ko na ang system para baguhin. Narinig ito ni Wang Ling. Sa gabi, pumunta siya sa bahay ni Go para i-hack ang system gamit si Go at tanggapin ito ni Go. Samantala, nagpahack din si Tang sa assistant para alamin si Wang Ling pero walang nakita. Nakapasok na si Go sa system at nalaman ni Tang. Nalaman nila ang isa't isa, kinilala ni Go si Tang na yung arrogante na bata sa klase maliban sa mga babae kaya binago niya ang pangalan niya para mang-asar. Pero hindi na bago ang score ni Wang Ling dahil na-detect sila ng system kaya lumabas sila sa takot na mabisto. Nalungkot si Wang Ling na hindi nagawa ni Go. Sa kabilang banda, tinawanan ng mga kaibigan ni Tang ang pagbabago ng pangalan niya na sinabing, 2 hindi kilalang estudyante ang nagtanggal kay Tang. Lumapit ang assistant ni Tang at sinabi, next month ang sword competition, makikita natin sila roon at babayaran natin ng sapat na parusa. Ganito rin ang iniisip ni Tang. Namamangha si Mrs. Pan matapos makita ang resulta ng national competition dahil si Wang Ling ang nakakuha ng unang pwesto. Tinanong siya ng isa pang guro kung ano ang masasabi niya kay Wang Ling bilang estudyante dahil siya ang nagtuturo rito. Sagot ni Mrs. Pan, madalas daw nakalubog sa sariling mundo si Wang Ling, tahimik sa klase, at halos hindi nakikipag-usap kanino man. Mula sa usapan nila, nalalaman din natin na ang kanilang klase na tinatawag na Class 60 ay makakalaban ang Class 59, na binubuo ng parehong grupo ng mga estudyante nung nakaraan, sina Tang at ang kanyang mga kaibigan. Ibinunyag din na sa nakalipas na 100 taon, 24 na beses nang nagharap ang dalawang klase sa kompetisyon. 23 beses nanalo ang Class 59 at 1 beses lamang nauwi sa tabla, na nangyari dahil sa mahusay na performance ni Zuo. Kaya sinabi ni Zuo na ang kompetisyong ito ay magiging kakaiba, isang bagay na hindi pa natin naiisip. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang reporter na nagbabalita mula sa lugar kung saan gaganapin ang sword competition. Doon, makikita ang ilang estudyante ng Class 59 na nagsasanay, kasama na si Tang. Para mapansin ng reporter, ginamit ni Tang ang kanyang kapangyarihan sa pinakamahusay na paraan. Dahil dito, ipinakita ng reporter ang resulta niya sa national screen. Nang makita ito, aksidenteng nasaktan ni Tang ang sarili niya dahil pinalitan ni Go ang kanyang pangalan at ginawang katawa-tawa. Kinapanayam ng reporter si Tang, kung saan pinuri niya ng husto ang Class 59. Sinabi niyang 1 buwan na silang puspos ang nagsasanay para manalo sa kompetisyon. Kasabay nito, siniraan din niya ang Class 60. Pinapanood ni Wang Ling at ng kanyang mga kaibigan ang panayam sa telebisyon. Pagkatapos, sinabi ng reporter na may isang estudyante mula sa Class 60 na nagngangalang Wang Ling na nasa top position at tinanong si Tang kung ano ang masasabi niya tungkol dito.
Sa sandaling marinig ito, namutla si Tang sa galit. Dahil sa itsura niya, agad binawi ng reporter ang tanong at umalis na si Tang nang hindi nagsasalita. Sa kabilang banda, sa paaralan, nagpa siya sina Zuo at ang guro na ipadala sina Sunrong, Go, Wang Ling at Chen para sa sword competition. Ngunit sinabi ni Mrs. Pan na bukod kay Sunrong, wala nang ibang masyadong namumukod tangi sa grupo. Kaya sinabi ni Zuo kay Mrs. Pan sa romantikong paraan na lubos ang tiwala niya na may hahanda niya ng maayos ang mga ito para sa kompetisyon. Dahil dito, hindi na nakatanggi si Mrs. Pan. Pagkatapos, sinabi ni Mrs. Pan na kailangan ng 5 miyembro sa isang team para makasali sa kompetisyon, ngunit 4 lamang ang mayroon sila. Sabi ni Zuo na isasali niya si Frogito. Nabigla si Mrs. Pan dahil hindi raw maaaring magpadala ng aso sa kompetisyon. Sinabi ni Zuo na walang patakaran na nagbabawal sa mga hayop na sumali, at may nangyari na noon na isang fox ang lumahok at nanalo pa. Gayunpaman, para mapayapa si Mrs. Pan, sinubukan ni Zuo na gawing tao ang aso gamit ang isang spell. Naging tao nga ito, pero aso pa rin ang mukha, kaya mukhang isang demonyo. Dahil dito, ibinalik na lang ni Zuo sa dati ang anyo nito. Sinabi ni Zuo na kung sasailalim sa power test ang aso, tiyak na aabot ito ng 5,000 ang score. Dagdag pa niya, kung mananalo sila sa kompetisyon, palalayain niya si Froggy 2 mula sa pagkakakulong. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Froggy 2. Nang gawin ang power test, talagang umabot sa 5,000 ang score nito. Samantala, tinutokso ng ilang estudyante ng Class 59 si Tang, sinasabing kahit aso ay nalampasan na siya. Dahil dito, lalong nagalit si Tang. Pagkatapos ng klase, idinagdag ng guro sina Sunrong, Go, Wang Ling, Chen, at si Frogito sa isang WeChat group at sinabi na silang 5 ang napili ng paaralan para sa National Sword Competition. Sinabi rin na sa loob ng 3 araw ay kailangan nilang ipakita ang kanilang spiritual sword. Natuwa ang lahat nang marinig ito. Nang ikinwento ni Chen ang balita sa kanyang ama, ibinigay sa kanya ng tatay niya ang kanilang pamana na espada. Habang tinatanggap ito, labis na naantig si Chen at halos maiyak, na para bang nanalo siya sa isang digmaan. Isa-isa nilang ipinakita ang kanilang spiritual sword. Nang makita ang espada ni Sunrong, lahat ay namangha, pati ang guro, dahil ito ay napakabihira. Pagkatapos, hiniling ng guro kina Wang Ling at kay Froggy 2 na ipakita rin ang kanilang espada. Sinabi ni Go na imposibleng may espada ang aso, ngunit ipinakita nito ang sarili niyang espada at nakipag-chat pa sa grupo. Nang maipakita na ng lahat ang kanilang espada, si Wang Ling na lamang ang natitira. Pinipilit siya ng lahat na ipakita ang kanya at tinatanong pa kung may espada ba talaga siya. Ngunit hindi sumasagot si Wang Ling dahil abala siya sa pagkain ng noodles. Nang matapos siyang kumain, nag-reply lamang siya ng yes sa grupo. Sa kabilang banda, ipinakita si Tang na nakikipag-usap sa kanyang senior. Tinanong siya kung kumusta na ang paghahanda para sa kompetisyon at sinabi niyang maayos naman. Nang tingnan ng senior ang listahan, napansin niyang 4 lang ang miyembro gayong 5 ang kailangan. Sinabi ni Tang na ang ika-5 miyembro ay ang taong nakatrabaho na nila noon. Nang marinig ito, kinabahan ang senior at tinanong kung hindi ba siya natatakot na isama ang taong iyon. Sagot ni Tang, hindi sila pwedeng matalo ng Class 60 ngayong taon. Pumayag ang senior at ibinigay pa kay Tang ang buong kontrol sa kompetisyon. Habang paalis, sinabi ni Tang na gagawin niya ang lahat para manalo. Tugon ng senior, sa pagkakasama ng taong iyon sa team, imposible silang matalo. Sa huling eksena, makikita ang assistant ni Tang sa isang eskinita, nakikipagkita kay Bufeng upang ipaalam ang tungkol sa kompetisyon. Siya ang parehong taong tinutukoy ni Tang sa usapan nila ng kanyang senior. Ipinakita na napakalakas ni Bufeng at kayang pabagsakin ang maraming tao ng mag-isa. Dahil dito, nais siyang isama ni Tang sa kanyang team para maturuan ng leksyon si Wang Ling. Tinanong ni Bufeng kung alam ba ng council ang pagsali niya, at sumagot ng oo ang assistant. Sa huli, pumayag si Bufeng na lumahok sa sword competition. Ngunit sa totoo, hindi nila alam na hindi interesado si Wang Ling na sumali sa kompetisyon dahil natatakot siya na kung sakaling magkamali siya at magamit ang kanyang buong lakas, maaaring magdulot ito ng malawakang pagkawasak sa buong mundo.
Ngunit nang makita niya ang kaseryosohan ng kanyang mga kaibigan at guro, pumayag na rin siyang sumali sa kompetisyon. Tinanong niya ang kanyang mga nanay at tatay tungkol sa kanyang spiritual sword, at sa parehong oras ay nalaman natin mula sa balitang ipinapalabas sa TV na may naganap na napakalaking pagsabog sa gusali ng Shadow Organization. Ang pagsabog na iyon ay nangyari dahil pinagsama ang spiritual sword at spiritual figure. Sa labas ng gusali, may isang miyembro ng Shadow Organization na humahadlang sa mga pulis na pumasok, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga pulis at sa halip ay sinaktan pa siya. Pagkatapos nito ay dumating ang Immortal Heroes kung saan kabilang si Zuo. Nang makita si Zuo, agad siyang tinanong ng mga reporter tungkol sa insidente. Sinabi ni Zuo na hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganitong bagay ang Shadow Organization, at hinamon pa niya sa live TV ang leader ng Shadow Organization na pipigilan niya ito. Sa kabilang banda, pinapanood ito ng leader ng organisasyon sa TV at labis siyang nagalit kaya binasag niya ang TV. Dito naman, muling tinanong ni Wang Ling ang kanyang nanay at tatay tungkol sa espada ngunit ang reaksyon nila ay parang wala silang alam tungkol dito, kaya nagdesisyon si Wang Ling na hanapin na lang mismo ang kanyang espada. Binuksan niya ang isang kahon sa storeroom kung saan may matinding liwanag na lumabas. Sa parehong oras, nag-message ang guro kay Wang Ling at sinabi na pupunta sila kinabukasan sa Class 59 upang kumpirmahin ang kanilang partisipasyon sa kompetisyon. Pagkatapos nito, nakita natin na may isang bata na lumabas mula sa kahon, at nang makita iyon ni Wang Ling ay agad niya itong ibinalik at isinara sa loob ng kahon. Dahil dito, nagkaroon ng short circuit ang selyo sa leeg ni Wang Ling, at dito natin naunawaan na sobra niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang itago ang bata, kaya unti-unting humihina ang bisa ng selyo. Kinabukasan, nang makita ni Nago at Chen ang espada ni Wang Ling ay tinukso nila siya at sinabing parang espada lang ito ng bata. Si Chen naman ay lihim na nag-iisip na walang-wala ang espada ni Wang Ling kumpara sa kanya, ngunit sinabi ni Sun Rong na cute ang espada ni Wang Ling, na labis na ikinagulat ni Chen kaya sinubukan niyang sirain ang sarili niyang espada. Pagkatapos nito ay dumating ang mga guro, at may isang guro na nagtanong kay Wang Ling kung bakit wala siyang dalang gamit gayong aabutin sila ng 5 hanggang 6 na araw sa kompetisyon. Sa isip ni Wang Ling ay nagplano siyang magpanggap na may sakit pagdating nila sa Class 59 upang hindi siya payag ang sumali sa kompetisyon at sa ganitong paraan ay mailigtas niya ang mundo mula sa pagkawasak dahil sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito ay dumating ang boss at umalis na silang lahat patungo sa Class 59. Sa kabilang banda, may isang lalaki na nagbigay ng impormasyon kay Zuo, at matapos itong marinig ay pumunta si Zuo kasama ang ilan niyang sundalo sa isang gusali kung saan may isang babaeng nakabihag. Sa unang tingin ay tila boss ng organisasyon ang babaeng iyon. Nang lapitan siya ni Zuo, bigla itong ngumiti ng nakakatakot at kasunod nito ay naganap ang isang napakalaking pagsabog. Ngunit kalaunan ay nalaman natin na imahinasyon lamang iyon ng boss na siyang sumusunod sa school bus. Sa katunayan, ipinahuli niya sa pulis ang isang babaeng kamukha niya na may nakakabit na bomba, upang kapag dumating si Zuo at makita ito ay magkaroon ng pagsabog at mamamatay si Zuo. Ginawa niya ito dahil sa lahat ng atake ginawa niya kay Sun Rong ay palaging nahahadlangan ni Zuo, ngunit hindi niya alam na hindi si Zuo kundi si Wang Ling ang totoong humahadlang. Sa loob naman ng school bus, makikita natin si Wang Ling na paulit-ulit na pinipigilan na lumabas ang bata sa katawan niya. Dito ay ipinakita ang isang flashback kung saan pumayag si Wang Ling na isama ang bata, na siyang espiritu ng kanyang espada, sa kondisyong hindi ito susubok na lumabas sa kanyang katawan, at pumayag naman ang bata. Dumating sila sa base ng Class 59 kung saan sinalubong sila ni Miss Xie at ng buong team nito. Dito ay nakita natin ang alitan sa pagitan ni Miss Xie at Mrs. Pan. Sa pamamagitan ng flashback ay nalaman natin na dati silang matalik na magkaibigan at magkasama pa sa isang kwarto, ngunit sa kasalukuyan ay may matinding alitan na sa pagitan nila. Lumapit si Miss Xie kay Sun Rong at siniraan ang Class 59 sa pagsasabing tiyak na malaki ang pondong ibinibigay ng mga magulang ni Sun Rong sa paaralan, na labis na ikinagalit ni Mrs. Pan. Lumapit siya sa isang estudyante at sinabing maraming beses na niyang nakita sa telebisyon ang taong iyon na kilala sa pambubuli sa juniors at pandaraya sa mga exam. Ang mga salitang ito ni Mrs. Pan ay parang sandatang tumama kay Miss Xie. Pagkatapos nito, ginamit ni Miss Xie ang kanyang mahika kay Wang Ling upang sukatin ang kanyang spiritual force.
Sinamantala ito ni Wang Ling at nagpanggap na sumasakit ang kanyang tiyan, ngunit dahil sa mahika ni Miss Xie ay tuluyang nabasag ang selyo ni Wang Ling at isang napakapanganib na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Dahil dito ay nagpanik ang lahat ng estudyanteng nasa paligid, at maging ang Lady Boss ay nagulat sa lakas ng enerhiyang iyon. Sa parehong oras ay nakatanggap ng tawag si Lady Boss na nabigo ang plano nilang patayin si Zuo, dahil napansin ni Zuo ang panganib at nagkunwari lamang siyang nahimate upang ma-defuse ang bomba. Sinabi ni Lady Boss na ayos lang iyon dahil may isa pa siyang planong handa. Sa kabilang banda, ipinakita ng nanay at tatay ni Wang Ling na walang kaalam-alam na nabasag na ang selyo ni Wang Ling at masayang nanonood lamang ng TV. Nang kumalma ang kapangyarihan ni Wang Ling, sinabi ng espiritu na iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit itong lumalabas, ngunit hindi siya pinakinggan ni Wang Ling. Pagkatapos nito ay lumapit si Sun Rong kay Wang Ling at tinulungan siyang kumalma, at sinabihan si Miss Xie na gumawa ng paraan. Sa isip ni Miss Xie ay iniisip niyang si Wang Ling ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sa huli, nakita natin si Bu Feng sa bubong na pinapanood ang lahat mula sa malayo at pagkatapos ay umalis na. Ipinapakita sa atin si Wang Ling na dinala sa ospital ng Class 59 dahil sa nangyari, dahil sa pagbubuka ng kanyang seal, nawalan siya ng malay. Doon, nakikita ang kalagayan ni Wang Ling, susundan din sana ni Sun Rong si Wang Ling ngunit pinipigilan siya ni Tang at sinasabi niya, "Naalala mo ba ako? Nagkasama tayo sa nursery school ngunit walang interes si Sun Rong sa mga pinagsasabi ni Tang. Ang interes niya ay si Wang Ling lamang kaya sinasabi niya kay Tang na umalis sa daan ngunit si Tang ay abala sa sariling usapan niya." Nakikita ito ni Sun Rong, sinubukan niyang saktan si Tang dahil ayaw nitong umalis sa daan ngunit biglang dumating sa gitna ang assistant ni Tang na si Isha upang pigilan ito. Pagkatapos, dumating si Chen upang tulungan si Sun Rong ngunit pinipigilan siya ng iba pang mga kaibigan ni Tang. Pagkatapos, sinabi ni Tang, ligtas si Wang Ling dito ngunit biglang inatake si Wang Ling ng isang spiritual force dahil doon, nagsimulang manginig siya at agad na nagpakita ng bilis si Miss Xie at binalutan si Wang Ling ng mga bandage. Nakita ang pag-atake kay Wang Ling, hindi na napigilan ni Sun Rong ang sarili niya, akala niya ito ay ginawa ni Tang kaya galit na galit, inatake niya si Tang gamit ang kanyang spiritual suit ngunit sa oras, dumating ang teacher sa gitna at pinaghiwalay ang dalawa at sinabi, ang sword na ito ay gagamitin lamang sa competition. Doon, pagkatapos magalit ni Sun Rong, nalaman natin na ang umatake kay Wang Ling ay walang iba kundi si Bu Feng. Doon sa ospital, nang tanggalin ng mga doktor ang bandage ni Wang Ling, wala na roon, aktwal na nag-teleport na siya sa ibang lugar dahil gumamit siya ng teleportation power kaya mas nasira ang kanyang seal. Kaya agad niyang tinawagan ang kanyang ama na noon ay nakaupo sa toilet na nanonood ng video. Sinabi ni Wang Ling sa kanya ang lahat na kapag gumamit siya ng power, nabubuka ang kanyang seal. Narinig ito, agad na nagdala ng bagong seal ang ama ni Wang Ling at nagpunta sa Class 59. Ang plano ni Wang Ling ay maglagay ng bagong seal bago ang competition upang hindi mag-overload ang kanyang power sa panahon ng competition at maiiwasan ang pagkasira ng mundo. Sa kabilang panig, ipinapakita ni Miss Xie sa Class 60 ang kanyang training center na parang set ng Hollywood movie. Nakita ang training center, nagulat si Go at lahat dahil napakalaki nito. Pagkatapos, sinabi ni Miss Xie sa lahat ang rules ng competition na may total na 5 round, metal, wood, water, air, at earth. Doon, ang team na makakapasok ng kanilang sword ay siyang mananalo. Nagpatuloy si Miss Xie na ang lokasyon ng competition ay dating campus ng Class 60 ngunit dahil sa pag-atake ng Shadow Organization, binago ng management ang lokasyon sa campus ng Class 59 na napakalaki at hindi kilala para sa team ng Class 60. Doon, nagkamali ng daan si Wang Ling sa campus dahil napakalaki nito. Sa ganoong paraan, sinabi ni Tang sa Class 60, kayo ay hindi karapat-dapat sumali sa competition dahil 4 lamang kayo. Doon, sumagot si Go na matapang, siguro mahina ang math mo dahil 4 din kayo. Biglang gumawa ng mapanganib na entrada ang ika-5 miyembro ng team ni Tang na si Bu Feng gamit ang tubig, na nagpagulat sa teacher at sa lahat, kabilang na si Go na nagsabi, mag-ingat, napakataas ng kanyang power. Agad na nag-teleport si Bu Feng sa likod ni Sun Rong at sinubukang mag-flirt sa kanya at binigyan ng rosas ngunit tinanggihan ni Sun Rong ang rosas at sinabi,
hindi kita kilala at ano ang mapapala ko sa pagtanggap ng rosas mo. Doon, sinabi ni Bufeng, sasali ako sa team ninyo at sasabihin ko rin sa inyo ang plano ni Miss Xie at Tang ngunit pati na rin ito ay tinanggihan niya. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ni Bufeng na kausapin siya. Nakita ito ni Chen. Inatake niya siya ngunit napakalakas ni Bufeng at sa isang galaw, binato niya si Chen palayo. Muli niyang inatake si Bufeng at sa pagkakataong ito, binugbog ng husto ni Bufeng si Chen ngunit sa kabila nito, tumayo si Chen sa sugat na kalagayan dahil minsang sinabi ng kanyang ama na ang pamilya niya ay hindi sumusuko sa anumang kalagayan kaya galit na galit, inatake niya si Bufeng ngunit madali itong umiwas si Bufeng at gamit ang kanyang negative energy, tinunaw ang isang kamay niya at itinapon siya palayo. Biglang pumasok si Wang Ling na hindi lamang sinuportahan si Chen kundi ibinalik pa ang kanyang isang kamay, na nagpagulat sa mga teachers at kay Bufeng dahil hindi niya naramdaman ang spiritual force ni Wang Ling. Ang negative energy ni Bufeng ay mas mataas kaysa sa spiritual force kaya kapag nakikipag-contact siya sa spiritual force ng sinuman, may malaking blast doon. Sinabi ni Frogito na kung mabubuka ang seal ni Wang Ling, ang kanyang negative energy ay magwawasak sa buong mundo. Pagkatapos, inatake ni Bufeng si Wang Ling gamit ang kanyang negative energy ngunit wala sa kanya kahit ano dahil ang negative energy ni Wang Ling ay mas mataas kaysa sa energy ni Bufeng at pagkatapos, binigyan ni Wang Ling si Sanrong ng parehong rosas na sinusubukan ni Bufeng na ibigay. Nakita ito, nanlambot si Bufeng na kailan ba nakuha ni Wang Ling ang rosas mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sinabi ni Miss Xie, ngayon na dumating na lahat, simulan na natin ang preparation ng competition. Sa oras na iyon, nakikita natin sa bubong ang isang babae na nakabaliktad pataas na nakikinig sa usapan nila. Pagkatapos, sa susunod na scene, nakikita natin si Zuo na malalim ang iniisip kaya agad siyang lumabas patungo sa isang lugar. Sa ganoong paraan, nakikita natin ang babaeng iyon na nakabaliktad pataas, nakabantay kay Wang Ling at nalalaman natin na siya ay ang leader ng shadow organization na si Lady Boss na dumating doon upang patayin si Wang Ling. Biglang dumating roon si Bufeng, nakita siya, sinabi ng Lady Boss, gagawa ako ng paglilinis dito ngunit nakilala siya ni Bufeng na hindi siya estudyante at sinusubukan pa niyang mag-flirt sa kanya at sinabi, maging girlfriend ko na lang. Ngunit sinabi ng Lady Boss na, gusto kong magkaroon ng relasyon sa isang batang lalaki, at umalis na roon. Nagalit ng husto si Bufeng at tinawag siyang matandang babae kaya narinig ito ni Lady Boss at galit na galit kay Bufeng kaya sinuntok niya ito ng napakalakas na napunta si Bufeng palayo. Pagkatapos, sinabi ng Lady Boss, ikaw ang huling tao na tumawag sa akin na matandang babae. Para sa unang beses, nakilala ni Bufeng ang isang katapat na makakapag-hand-to-hand fight sa kanya kaya inilipat niya ang kanyang buong negative energy sa isang malaking bola, na dapat matakot ang Lady Boss ngunit kalmadong nakatayo siya, gamit ang dalawang daliri ng kanyang kamay, sinira niya ang energy ni Bufeng. Natakot ng husto si Bufeng dahil una si Wang Ling at pagkatapos si Lady Boss, parehong nagbigay ng magandang ararong sa kanya. Sa kabilang panig, ipinapakita sa atin si Wang Ling na napadaan, at nakita niya na tinali si Bufeng ng Lady Boss at napansin siya nito. Nahuli ng Lady Boss sina Wang Ling at Bufeng. Dinala niya ang dalawa sa bubong ng paaralan kung saan isang old man ang tumutulong sa Lady Boss na torturehin sila. Pagkatapos nun, ang Lady Boss ay sinisipa si Wang Ling habang sobrang inaasar niya ito dahil alam niya na sobrang maalalahanin ni Sanrong sa kanya. Dahil dito, galit na galit si Wang Ling at dahil sa kanyang powers, ang paligid ay naglalabas ng sunod-sunod na kidlat. Pagkatapos, dahil sa paulit-ulit na pananakit ng Lady Boss, nagising ang spirit. Nang makita niya ang sitwasyon, napagtanto niya na sobrang galit na si Wang Ling at kung hindi madadali ang pagpapakalma sa kanya, mawawasak ang kanyang seal na maaaring magdulot ng pagkasira ng mundo. Kaya sinubukan niyang pakalmahin si Wang Ling ngunit dahil sa galit, ini-ignore niya ito. Pagkatapos, binanggit ng spirit ang dry noodles na sobrang gusto ni Wang Ling at pagdinig ng pangalang iyon, hamupa ang galit niya at naging normal din ang paligid pagkatapos. Pagkatapos nun, sa utos ng Lady Boss, pinutol ng old man ang ilang buhok ni Bufeng at ibinigay ito. Sa kabilang banda, nakikita natin ang meeting ng teacher at lahat ng students. Sila ay nag-uusap tungkol sa spiritual sword competition ngunit dumating si Bufeng at sinabi sa lahat na malaking problema dahil may dumakip kay Wang Ling.
Sa kabilang banda sina Bufeng at Wang Ling ay nakatali. Dahil dito, gumamit ang Lady Boss ng buhok ni Bufeng para magmukha siyang katulad nito upang kapag may pagkakataon ay mapatay niya si Sunrong. Ito ang sinabi ng Old Man kay Bufeng at sinabi na pagkatapos ng gawain ng Lady Boss ay papalayain na siya. Pagkatapos, nagpa-cute si Bufeng sa Old Man at sinabi na matagal na niyang gustong sumali sa Shadow Organization at kung isasama siya ngayon ay magiging malaking tulong. Ngunit matalino ang Old Man, naintindihan niya ang trick at tumanggi. Dahil dito, sinabi ni Bufeng na kung iniwan siya roon ng Lady Boss ay sigurado siyang mandirigma ito. Nang marinig ito, ngumiti ang Old Man at sinabi na hindi siya mandirigma kundi driver lang nila. Nang malaman na simpleng tao lang ang Old Man, sinimulan ni Bufeng na paiya-hiyain ito at sinabi na wala nang mandirigma sa Shadow Organization kaya pinapasok na ang driver. Nang marinig ito, ipinakita ng Old Man ang isang sample ng kanyang power kay Bufeng na nagresulta sa pagbabasag ng lahat ng windows ng gusali at nagulat si Bufeng. Samantala, ang spirit pagkatapos makita ang power ng Old Man ay sinabi kay Wang Ling na sobrang lakas ng spiritual force nito ngunit ayaw niyang ipakita. Sa kabilang banda, binabanggit ni Bufeng ang description ng Lady Boss na kinumpirma ni Zuo na ito nga ang Lady Boss ng Shadow Organization na kumidnap kay Wang Ling. Pagkatapos marinig ito lahat, pinapapunta ni Tang si Isha na i-detect ang spiritual force ni Wang Ling para malaman ang lokasyon niya na mabilis niyang natuklasan sa bubong gamit ang camera at powers. Pagkatapos, ang senior bodyguard ni Sunrong na naunawaan na dahil sa gulo ni Wang Ling, pupuntahan ito ni Sunrong para iligtas. Kaya inutusan niya ang iba na itali si Sunrong at sinabi sa lahat na top priority ang pagligtas kay Sunrong kaya huwag magagalit. Ngunit biglang bumalik si Sunrong sa meeting room pagkatapos mabuhat ng mga bodyguard niya at sinabi na special friend niya si Wang Ling at hindi niya matiis na mapahamak ito at tungkulin nilang iligtas. Nang marinig ito, emosyonal ang senior bodyguard dahil mula pagkabata ay kasama niya si Sunrong at masaya na kayanan niyang magdesisyon mag-isa. Pagkatapos, pumunta si Sunrong kasama ang mga bodyguard na sina Chen at Go para iligtas si Wang Ling at pag-alis nila, inutusan ni Miss Xie sina Tang at ang grupo niya na bantayan sila at obserbahan kung paano lumalaban sa totoong laban at huwag makialam ko hindi kailangan. Sa kabilang banda, habang masayang sumasayaw ang Old Man habang nakikinig ng kanta, sinabi ni Bufeng kay Wang Ling na alam niya na itinatago niya ang tunay na power niya kaya hayaan niyang ilabas para makatakas sila. Ngunit hindi pinansin ni Wang Ling dahil relax siyang natutulog na. Nang makita ito, nagulat si Bufeng kung paano makakatulog ito sa ganoong delikadong sitwasyon. Pagkatapos, dumating sina Sunrong at mga bodyguard at sinimulan ang pag-atake sa Old Man ngunit hindi ito basta-basta dahil sa isang atake ay nililipol ang maraming bodyguard ni Sunrong. Pagkatapos, gumawa ang Old Man ng giant yellow circle gamit ang power niya na naglabas ng maraming sundalo. Nagulat ang mga teacher at mga bodyguard ni Sunrong dahil hindi nila pa nakikita iyon dati. Ngunit biglang sumingit si Sunrong at ginamit ang blue energy ng kanyang sword para sirain ang yellow energy ng Old Man. Sa kabilang banda, dumating ang tatay ni Wang Ling sa labas ng school ngunit hindi pinapapasok ng security. Narinig nila ang tunog ng pagsabog mula sa loob. Sa kabilang banda ipinakita ang flashback ng Old Man kasama ang Lady Boss at sa usapan nila, napapansin na kahit driver lang siya ay malapit sila. Sa kabilang banda, sinabi ni Isha kay Tang na parang may balak si Bufeng kaya mag-ingat. Doon, patuloy ang laban ni na Old Man at Sunrong kung saan hindi makayanan ni Sunrong at akmang papatayin na siya ng Old Man ngunit sumingit si Zuo para iligtas. Nang makita ito, sinabi ng Old Man na matagal na siyang naghihintay roon sa kanya. Sumagot si Zuo na sumuko na ngunit hindi nangyari iyon. Nagsimula ang laban ni na Zuo at Old Man. Sa kabilang banda, ang Peking Bufeng ay lumapit kay Sunrong para patayin ngunit pinigilan ng bodyguard niya dahil mula pagkabata ay protector niya ito. Patuloy ang laban ni na Old Man at Zuo ngunit dumating ang helicopter ng Immortal Hero na may sniper na na-shoot ang Old Man at nahulog. Agad pumunta si Zuo dahil dating driver niya ito. Kahit mamamatay na, hindi nakalimutan ng Old Man ang tungkulin niya at nag-bomb siya para patayin si Zuo ngunit sa oras na, kinain ng dog ang energy mula sa katawan ng Old Man kaya ligtas si Zuo. Sa kabilang banda, lumapit ang Peking Bufeng kay Sunrong para patayin ngunit dumating na ang maraming immortal guards kaya huminto siya at dumating si Tang na nagdala sa kanya palayo.
Sa susunod na scene, tinanong si Wang Ling ng spirit kung ano ang gagawin sa tunay na Bufeng. Sinabi ni Wang Ling na manatili roon at bantayan para hindi makalabas. Sa totoo, iniisip ni Wang Ling na kung hindi darating si Bufeng sa competition ay ikakansela ito ngunit hindi niya alam na ang Lady Boss ang nagpapanggap bilang Bufeng sa labas. Kinabukasan, inihanda na ang competition at nagulat si Wang Ling nang makita si Bufeng na nakaligtas sa spirit dahil hindi niya alam na hindi ito tunay. Pagkatapos, inilagay ng lahat ang kamay sa crystal-like na bagay para teleport sa competition area. Dumating si Mr. Wang habang tinatawag ang pangalan ni Wang Ling ngunit na-teleport si Wang Ling. Nang makita si Mr. Wang, kakaibang pag-uugali ang ginawa ni Zuo na napansin ni Mrs. Pan na bakit ganon. Pagkatapos ng kaunti, sinabi ng tatay ni Wang Ling kay Zuo ang tungkol sa seal niya na nagpapanik kay Zuo. Ang Class 59 at Class 60 parehong mga team ay nag-teleport sa lugar ng kompetisyon. Pagkatapos, ipinakita sa atin si Tang at ang kanyang grupo, sila ay nag-teleport ng magkasama sa iisang lugar habang si Wang Ling at ang kanyang mga kaibigan ay nag-teleport sa magkakaibang lugar. Pagkatapos, sinabi ni Tang kay Isha na i-hack ang system upang malaman ang lokasyon ni Wang Ling at ng kanyang mga kaibigan. Kaya gumamit ng kanyang power si Isha at mabilis niyang nalaman ang lahat ng lokasyon nila. Sabi niya, si Chen ay nasa Metal Round, si Sunrong ay nasa Water Round, si Froggy 2 ay nasa Fire Round, at sa tabi ni Froggy 2 ay na-detect din niya ang spiritual force ni Bufeng. Biglang tinanong ng lalaking may pulang buhok na kung sino ang pinakamahina sa lahat. Tungkol pala kay Wang Ling ito. Sabi ni Isha na null ang spiritual force niya ayon sa system kaya hindi niya ito matrack. Sabi ni Tang na hindi siya nasa Metal Earth at Water Round at sila mismo ay nasa Air Round kaya sigurado siyang nasa Wood Round siya. Nang marinig ito, pumunta ang lalaking may pulang buhok patungo sa Wood Round upang labanan si Wang Ling. Biglang sinabi ng isa pang miyembro ni Tang na 4 lang sila, nasaan ang kanilang ikalimang kasama na si Go. Habang tatrack na ni Isha ang lokasyon niya, pinigilan siya ni Tang at sinabi na hindi na kailangan, unahin natin ang 4 na ito, si Go pagkatapos. Pagkatapos, lumipat ang scene kay Go na nagtatago sa likod ng bato at narinig niya ang buong plano nila. Ngunit bago siya makalayo, umatake si Tang gamit ang kanyang sword sa kanya kaya natunaw si Go na parang bato. Alam ni Tang na nagtatago siya sa likod ng bato. Sa susunod na sandali, nakita natin si Go na nakaupo sa puno at may 3 doll na nakasabit sa baywang niya, isa sa mga ito ay sumira noon. Mula rito naintindihan natin na parang video game ito, tulad ng sa laro na may lifelines para manalo, kaya binigyan din ng 3 lifeline ang bawat player. Habang nakaupo si Go sa puno, nakita niya ang lalaking may pulang buhok na patungo kay Wang Ling kaya naisip niya na siya ang pinakamahina sa Class 59 kaya sumunod siya upang labanan siya. Pinadala niya si Isha sa Metal Round upang labanan si Chen at siya mismo ay pumunta sa Water Round upang labanan si Sunrong dahil may utang na bayad siya kay Sunrong mula noon. Sa kabilang banda, nakita natin si Chen sa Metal Round at habang umaabante siya, may mga sugat na lumalabas sa kanyang katawan mula sa mga dahon ng puno na bumabagsak na metal kaya tinatawag na Metal Round ito. Habang malapit nang mag-insert ng kanyang sword si Chen upang manalo, dumating si Isha at sinabi na ang Metal Round ay akin na. Sumagot si Chen na may rule ang kanilang pamilya na hindi nilalabanan ang babae kaya pinayuhan niyang umalis si Isha sa loob ng 3 segundo. Ngunit hindi sumagot si Isha at gumamit ng kanyang power. Pagkatapos, sinabi niya kay Chen na tapos na ang akin, ikaw na. Hindi pa nakakaintindi si Chen nang biglang pinagsusuntok niya ang sarili niya. Gumawa si Isha ng magic net na nakokontrol ang nervous system ni Chen kaya pinapalo niya ang sarili niya. Ang lahat ng ito ay pinapanood ng mga teachers at ni Mr. Wang sa monitor, at sinabi ni Mr. Wang na hindi niya mapaniwalaan na totoo itong nangyayari. Sumagot ang teacher na hindi sila mamamatay doon ngunit 100% mararamdaman nila ang takot ng lahat ng nangyayari sa kanila. Dito, nakita natin si Froggy 2 at ang Peking Bufeng na naglalaban, kung saan umaatake si Bufeng kay Froggy 2 gamit ang kanyang negative energy ngunit kinain ito ni Froggy 2 at nagtago. Doon, nang dumating ang lalaking may pulang buhok sa Wood Round, nakita niya si Wang Ling na nakahiga sa lupa kaya akala niya'y patay na ito. Ngunit narinig niya si Wang Ling na nagsasabi kay Froggy 2 na gamit ang energy ni Bufeng na kinain, mapuputol niya ang seal sa kanyang katawan. Nang marinig ito,
tumayo si Wang Ling at nang makita siya ng lalaking may pulang buhok, lumapit ito upang labanan siya ngunit dumating na roon si Go. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding laban sa pagitan nila habang nakatayo si Wang Ling na nanonood. Sa kabilang banda, nakita natin si Sun Rong sa water round nang biglang umatake siya ng isang hindi kilalang force ngunit naagapan niya ito at ginawang babae ang kanyang sword gamit ang magic at si Tang ang umaatake sa kanya at tulad ni Sun Rong, ginawang samurai ang kanyang sword. Sa halip na lumaban, nagkwento si Tang kay Sun Rong tungkol sa kanilang pagkabata ngunit walang interes si Sun Rong kaya umaatake siya bilang malaking dragon. Ngunit madaling naagapan ito ng samurai ni Tang. Pagkatapos, ipinakita ang scoreboard kung saan ang score ng Team 59 ay 3 at ang Team 60 ay 0 kaya nakakuha na ng 3 rounds ang Team 59. Biglang narinig ni Sun Rong ang boses ni Chen na natalo na ni Isha kaya ang metal round ay nasa Class 59 na rin kaya ang total score ng Class 59 ay 4 at ang Class 60 ay 0 pa rin. Nang makita ito ni Sun Rong, naisip niya kung ano ang gagawin niya. Ginamit ni Tang ang kanyang power upang e-freeze ang tubig dahil alam niyang ang power ni Sun Rong ay galing sa tubig at kapag wala ng tubig, hihina si Sun Rong at alam din ito ni Sun Rong kaya gumamit siya ng buong power upang umatake kay Tang ngunit malakas ang samurai ni Tang at madaling nakalaban kay Sun Rong. Hindi pa doon natatapos, dumating ang Peking Bufeng at mas lalong nasugatan si Sun Rong mula sa kanyang atake. Nang makita ni Sun Rong ang Peking Bufeng at Tang, naisip niyang hindi na niya sila kayang labanan kaya nagdesisyon siyang tumakas ngunit dahil na-freeze ang tubig, hindi siya nakagawa ng marami. Habang naghahanda ng atake ang Peking Bufeng sa kanya, biglang nakita nila ang isang mabilis na gumagalaw sa hangin kasabay ng malaking bagyo na dumating kaya natunaw ang yelo sa tubig at ginamit ito ni Sun Rong upang tumakas. Pagkatapos mag-stop ng bagyo, sinabi ni Tang sa Peking Bufeng na hanapin si Sun Rong at sinabi rin niya na hindi niya alam kung sino siya at bakit siya narito ngunit pagkatapos nilang manalo, makukuha niya ang hinintay niya. Ngumiti ang Peking Bufeng at umalis. Pagkatapos, nang i-insert ni Tang ang kanyang sword sa water round, nag-update ang scoreboard ngunit sa halip na tumaas ang points nila, bumaba ito sa 4 at nagdagdag ng isang point ang Class 60. Doon, habang patungo si Sun Rong kay Go, binigyan siya ng impormasyon ni Go na nag-merge na si Wang Ling kay Froggy 2 kung saan hindi na nag-react ng malaki si Sun Rong. Sa kabilang banda, nakita ng teacher sa screen sa wood round ang isang black shadow na may kakaibang mukha. Nakatigil ang laban ng dalawa dahil humina na ang word power ni Go. Dahil dito, pinagtatawanan siya ng lalaki at sinabing wala na siyang mga salitang magagamit sa pag-atake, at hindi na rin niya maaaring ulitin ang parehong salita. Sa di kalayuan, nakasilip si Froggy 2 mula sa mga palumpong at sinasabi sa sarili na magpatuloy lang sila sa laban upang makuha niya ang kanilang spiritual force. Ngunit nang makita niya si Wang Ling na malapit lang, bigla siyang kinabahan at muling nagtago sa mga palumpong. Pagkatapos nito, sinipa ng lalaki si Wang Ling na nakaupo lamang at tinawag siyang walang silbi. Nang makita ito, nagalit ng husto si Go at inatake niya ang lalaki gamit ang isang bagong salita tulad ng walang silbi, walang puso, mayabang, at iba pa. Nang marinig ni Wang Ling ang mga salitang ito, nakaramdam siya ng matinding pag-uugnay dahil pakiramdam niya ay totoo ang mga iyon. Iniisip niya na wala siyang nagawang espesyal sa kanyang buhay at hindi rin siya marunong makipag-usap ng maayos sa kanyang mga kaibigan kahit na mabuti naman ang pakikitungo nila sa kanya. Habang iniisip ito, labis na nasaktan si Wang Ling at nagsimulang masira ang kanyang selyo, dahilan upang lumabas ang kanyang negatibong enerhiya. Nang makita ito, lumapit si Froggy 2 upang kainin ang negatibong enerhiya ni Wang Ling at sinabi niyang siya lamang ang kayang kumonsumo nito sa sandaling iyon. Dahil dito, nakaisip ng ideya si Wang Ling at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mag-merge kay Froggy 2. Dahil sa pag-merge na ito, kinokonsumo ni Froggy 2 ang negatibong enerhiya ni Wang Ling at malaya namang nagagamit ni Wang Ling ang kanyang spiritual force. Dahil sa pagsasanib nila, nagbago ang anyo ni Wang Ling. Nang makita ng lalaki ang bagong anyo ni Wang Ling, muli niya itong pinagtawanan. Ngunit nang bahagyang hawakan ni Wang Ling ang kanyang espada gamit lamang ang isang daliri, bigla itong nagkapira-piraso. Labis na nagulat ang lalaki dahil napakalakas ng kanyang espada. Pagkatapos nito, bahagyang hinawakan ni Wang Ling ang lalaki upang itabi lamang siya, ngunit pakiramdam ng lalaki ay para siyang nabangga ng isang malaking truck kaya siya ay lumipad at napalayo. Pagkatapos nito,
isinaksak ni Wang Ling ang espada sa wood round at tuluyan niya itong nakontrol. Dahil dito, ipinaliwanag kung bakit nang isaksak ni Tang ang espada sa water round ay nanatili ang kanilang bilang sa halip na tumaas. Ang lahat ng ito ay pinapanood ng mga guro sa monitor. Nang makita kung paano nag-merge si Wang Ling kay Frogito, nakangiting tinanong ni Miss Xie si Zhou Kang kung siya ba ang nagturo ng teknik na iyon kay Wang Ling. Agad namang nag-oo si Zhou Kang kahit wala siyang alam, at sinabi ni Miss Xie na kung may oras siya ay maaari ba niyang ituro rin sa kanya ang teknik na iyon. Dahil dito, labis na natuwa si Zhou Kang at agad pumayag. Samantala, makikita si Tang na naguguluhan kung bakit patuloy na nababawasan ang kanilang puntos. Ipinaliwanag ni Isha na nag-merge si Wang Ling kay Frogito kaya lalo itong naging malakas. Labis na nagulat si Tang dahil inaakala niyang mahina lamang si Wang Ling. Pagkatapos nito, tinanong ni Tang kay Isha kung nasaan si Wang Ling, at sinabi nitong papunta ito sa metal round. Dahil dito, ipinadala ni Tang si Bufeng at isa pa nilang kasama upang sakupin ang earth round dahil wala roon si Nago at Sunrong, at si Chen ay nawalan pa ng malay sa metal round. Pagkatapos, nag-isip si Tang at napagtanto niyang kung sabay-sabay nilang aatakihin si Wang Ling, madali silang matatalo dahil masyado nang malakas ang kapangyarihan nito. Kaya gumawa siya ng plano na kung saan man naruroon si Wang Ling, iiwan nila ang round na iyon at sabay-sabay nilang sasakupan ang natitirang mga round. Sa ganitong paraan, iisa lamang ang magiging hawak ng Class 60 at lahat ng iba pang round ay mapupunta sa Class 59, kaya madali silang mananalo. Dahil dito, agad niyang pinatawag si Isha papunta sa wood round. Sa kabilang banda, tumakbo si Wang Ling patungong metal round kung saan naroon si Chen na walang malay. Pinilit niyang gisingin si Chen at nang makitang ayos lamang ito, isinaksak niya ang espada sa metal round. Dahil dito, naging 3 ang score ng Class 60 at 2 naman ang sa Class 59. Nang makita ang scoreboard, labis na nagulat si Chen kung kailan pa nila nakuha ang napakaraming round. Tinanong din niya si Wang Ling tungkol sa kanyang anyo, at ipinaliwanag ni Wang Ling na nag-merge sila ni Frogito. Labis na natuwa si Chen at dahil sa kanyang kasiyahan, napangiti rin si Wang Ling kahit hindi niya alam kung saan nanggaling ang ngiting iyon. Nang makita si Wang Ling na nakangiti, naluha ang kanyang tatay dahil simula pagkabata ay palagi siyang seryoso. Maya-maya, napansin ni Wang Ling na lahat ng mga round na nasakop niya ay muling nakuha ng Class 59. Dahil dito, nagalit siya ng husto at nagsimulang muling tumagas ang kanyang negatibong enerhiya. Pinayuhan siya ni Frogito na magpigil dahil may hangganan din ang kanyang kakayahang kumonsumo ng negatibong enerhiya. Sa sandaling iyon, kinontak ni na Sunrong at Go sina Wang Ling at Chen, at nang marinig ni Wang Ling ang boses ni Sunrong ay nagawa niyang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos, sinabi ni Sunrong sa lahat na iiwan nila si Wang Ling upang bantayan ang isang round dahil napakalakas na ng kanyang kapangyarihan at hindi lalapit si Tang at ang kanyang grupo upang labanan siya. Sa ganitong paraan, may isang round silang masisiguro. Inutusan din niya si Chen na manatili sa metal round upang bantayan ito, at dahil sa kasiyahan ay nagpakitang lakas si Chen. Pagkatapos nito, nagtungo sina Sunrong at Go sa Earth Round upang sakupin ito dahil iisa lamang ang bantay ng koponan ni Tang doon. Sa kabilang banda, ipinaalam ni Isha kay Tang na mabilis na papunta sina Sunrong at Go sa Earth Round. Agad namang nagtungo roon sina Tang at Isha. Pagdating ni Go sa Earth Round, sinimulan niyang asarin ang ikalimang miyembro ni Tang gamit ang kung ano-anong kilos at salita. Dahil dito, labis na nainis ang miyembro at nagalit kay Go. Nang papalapit na siya kay Go, binalaan siya ni Tang na hindi niya siya patatawarin kung mawawala sa kanila ang Earth Round. Dahil dito, natauhan siya at nang lumingon siya ay nakita niyang malapit nang isaksak ni Sunrong ang espada. Agad siyang tumakbo papunta kay Sunrong, at nang makita ito ni Go ay ginamit niya ang kanyang word power upang maghagis ng isang napakalaking salita patungo sa kanya. Habang nagbabantay si Chen sa metal round, biglang dumating si Bufeng, at sa wireless ay sinabi ni Tang na kung masusunod niya ang plano at makukuha ang metal round, tutuparin niya ang lahat ng kahilingan nito. Nang marinig iyon, nagpakawala si Bufeng ng isang nakakakilabot na ngiti. Pagkatapos, ipinakita ang isang flashback ng pagkabata ni Sunrong. Nasa loob sila ng isang restaurant, at maya-maya ay dumating din doon si maliit na Tang kasama ang kanyang pamilya. Sa mga ekspresyon pa lang ng kanilang mga mukha,
malinaw na makikita na matagal na silang may galit sa isa't isa. Sa harap ng ibang tao ay maayos ang pakikitungo ng kanilang mga pamilya, ngunit sa kanilang mga puso ay itinuturing nila ang isa't isa bilang mga karibal. Pagkatapos nito, sa kasalukuyan, ipapasok na sana ni Sunrong ang espada sa fire round nang bigla siyang mapansin ng kaibigan ni Tang at tumakbo ito upang pigilan siya. Nakita ito ni Go at agad niyang inatake gamit ang word effector, ngunit sa malas ay natisod ang kaibigan ni Tang sa isang bato at nahulog, dahilan upang ang atake ni Go ay tumama kay Sunrong. Dahil dito, malubha ang naging sugat ni Sunrong. Humingi agad ng tawad si Go dahil sa kanyang pagkakamali, at dumating na rin si Tang sa lugar. Sa utos ni Tang, muling tumakbo ang kanyang kaibigan patungo kay Sunrong. Bilang depensa, nagtayo si Go ng pader na bato sa harap nito, ngunit agad itong winasak ng samurai ni Tang, kaya't nakapasok ang kaibigan ni Tang at nakipaglaban kay Sunrong. Makikita na dahil sa mga atake ni Go ay labis nang nanghihina si Sunrong. Ang kanyang espada ay nakapasok pa rin sa bato, ngunit hindi niya ito hawak. Sinabi ng mga guro na sa ganitong kalagayan ay hindi makukuha ni Sunrong ang round, kailangan niyang hawakan ang espada ng hindi bababa sa 10 segundo upang tuluyang makuha ito. Samantala, sinabi ng kaibigan ni Tang na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Dahil dito, sinuntok siya ni Tang at sinabi na kahit hindi man maging 5-0, sapat na ang 4-1. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Go at Sunrong ang buong plano ni Tang, kung nasaan si Wang Ling, iiwasan nila ang round na iyon at kukunin ang lahat ng natitirang rounds. Sa kabilang panig, ipinakita si Isha na mahigpit na binabantayan si Wang Ling. Kung sakaling lumipat si Wang Ling sa ibang round, agad niyang kukunin ang water round upang magpatuloy ang target na 4-1. Nang marinig ito, sinabi ni Go na tiyak na ang kanilang pagkatalo, ngunit sinabi ni Sunrong na sa anumang paraan ay kailangan nilang makuha ang round na iyon. Pagkatapos ay makikita natin ang laban ni Chen at Bufeng. Iniiwasan ni Chen ang bawat atake ni Bufeng dahil sinabi ni Sunrong na hindi nila kailangang talunin ang kalaban, kailangan lamang nilang patagalin ang pagpasok ng espada upang manatiling nakapasok ang kanilang espada at patuloy na tumaas ang puntos. Upang galitin si Chen, tinawag siyang walang silbi ng Peking Bufeng. Dito ay ipinakita ang flashback ng pagkabata ni Chen kung saan tinuturuan siya ng kanyang ama ng martial arts, ngunit tinanggihan niya ito. Dahil dito, muntik na siyang atakihin ng kanyang ama gamit ang espada, ngunit biglang lumipad palayo ang espada. Doon natin nakita si Lord Buddha na lihim na pinoprotektahan si Chen. Sa kasalukuyan, napansin ng Peking Bufeng na ang mga nahuhulog na dahon mula sa puno ay kasing talam ng mga talam. Kaya't ginamit niya ang kanyang negatibong enerhiya upang ipunan ang mga dahon at ibinato ito kay Chen. Nagawa ni Chen na harangin ang karamihan gamit ang kanyang espada, ngunit nasugatan pa rin siya ng ilang dahon. Dahil dito, lalo pang pinataas ng Peking Bufeng ang kanyang negatibong enerhiya. Samantala, sinabi ni Sunrong kay Go na umalis na siya dahil gusto niyang mag-isa na labanan si Tang. Kahit ayaw niya, napilitan si Go na umatras, ngunit huminto siya sa di kalayuan at inilabas ang kanyang espada. Sinabi ni Tang kay Sunrong na hindi niya siya matatalo gamit ang mahina niyang espada. Sumagot si Sunrong na kaya niya siyang labanan kahit walang espada. Tinuwanan siya ni Tang at sinabing mula pagkabata hanggang ngayon ay hindi siya nagbago at palagi siyang talo. Dahil dito, inatake ni Sunrong si Tang at naganap ang isang matinding laban sa pagitan niya at ng samurai. Sa malayo, makikita si Go na palihim na ina-activate ang kanyang espada. Naalala niya ang sinabi niya noon kay Sunrong na napakalakas ng kanyang espada at maaari nilang tawagin ang espiritu nito upang lumikha ng kaguluhan, ngunit maaari lamang itong gamitin sa isang kritikal na sitwasyon dahil minsan lang ito magagamit. Muling ipinakita si Chen, na malubha ng sugatan dahil sa mga atake ng Peking Bufeng, ngunit patuloy pa rin niyang pinipigilan ito sa pagpasok ng espada. Dahil dito, nagkunwari ang Peking Bufeng na hindi siya nakakaramdam ng sakit, na ikinabahala ng mga magulang at ipinakiusap nila kay Miss Xie na itigil ang laro. Ngunit sinabi ni Miss Xie na huwag mag-alala dahil ligtas ang laro at walang panganib sa buhay ng sinuman. Pagkatapos nito, sinipal ng Peking Bufeng si Chen at itinapon palayo, saka ipinasok ang kanyang espada sa metal round.
Habang nagsisimula ang countdown, naalala ni Chen ang kanyang mga kaibigan, at dahil dito ay lumabas ang nakatagong kapangyarihan ni Lord Buddha sa loob niya. Inatake niya ang Peking Bufeng na pilit siyang hinaharang gamit ang negatibong enerhiya, ngunit dahil mas lumakas na ang kapangyarihan ni Chen, nalampasan niya ito at nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Sa kabilang panig, ipinaalam ni Isha kay Tang na inilalabas na ni Go ang kanyang sword spirit. Ipinakita ang isang flashback kung saan sinabi ni Go kay Sunrong na maaari lamang niyang ilabas ang sword spirit kung may isasakripisyong isa pang makapangyarihang sword spirit. Sa kasalukuyan, dahil wala ng ibang paraan, isinakripisyo ni Sunrong ang kanyang sariling sword spirit upang mailabas ang sword spirit ni Go. Tinuwanan siya ni Tang at sinabing wala na siyang silbi dahil isinakripisyo na niya ang kanyang sword spirit. Biglang lumabas ang sword spirit ni Go, na isang napakalaking phoenix. Inatake ito ng samurai ni Tang, ngunit dahil sa sobrang lakas ng phoenix, tuluyan nitong winasak ang samurai. Nanlumo si Tang at wala nang nagawa. Dahil dito, tuluyang nakuha ni Sunrong ang fire round. Natuwa ng husto ang kanilang mga guro, ngunit sinabi ni Miss Xian na mas mataas pa rin ang kanilang puntos at maaari pa rin silang manalo. Biglang ipinakita na nakuha ni Wang Ling ang wood round, dahilan upang mag-update ang scoreboard at magdiwang ang lahat. Maging si Chen ay masayang sinabi na gumana ang plano ni Sunrong at tama siya. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa Peking Bufeng, na labis na nagngangalit sa galit. Dahil dito, lumabas siya mula sa katawan ni Bufeng at direktang inatake si Chen. Sa flashback, ibinibigay ni Sunrong kina Wang Ling at Chen ang mga instruksyon kung paano nila sasakupan ang mga susunod na round. Kay Wang Ling niya ibinibigay ang responsibilidad dahil napakalakas niya at wala ni isa man sa koponan ni Tang ang kakailanganing lumaban sa kanya. Dito, bumalik sa kasalukuyan kung saan patuloy na binabantayan ni Isha si Wang Ling na nagbabantay sa water round. Ngunit biglang may anunsyo na ang Class 60 ay nasakop na ang fire round. Pagkarinig nito, agad na naintindihan ni Isha na bigo na si Tang, kaya dali-dali siyang tumungo sa natitirang mga round. Ngunit maya-maya ay may isa pang anunsyo na ang Class 60 ay nasakop na rin ang wood round. Si Wang Ling pala ang sumakop sa wood round. Ipinapakita muli ang flashback kung saan sinasabi ni Sunrong kay Wang na paupuin si Frogito sa water round sa anyong tao upang magkunwaring nagbabantay, at habang hiwalay siya roon ay pumunta si Wang Ling upang sakupin ang wood round. Dahil wala sa spiritual force system ni Wang Ling ang kanyang presensya, hindi siya matatrack ni Isha. Sa kasalukuyan, hindi maintindihan ni Isha kung sino ang sumakop sa wood round dahil si Chen ay nasa metal round, si Go at Sunrong ay nasa fire round, at si Wang Ling ay nakaupo lamang doon. Habang nalilito siya, biglang lumitaw si Frogito sa likuran niya sa anyong halimaw. Sa takot, labis na natakot si Isha. Dito isiniwalat ni Frogito na ang bitag na inilagay niya upang matrack si Wang Ling ay siya ring ginamit niya upang makarating kay Isha. Pagkatapos nito, nasakop na ng Class 60 ang 4 sa 5 round, at iisa na lamang ang natitira, ang air round. Sa metal round kung saan naroon si Chen, wala nang pumapasok na kahit anong tugon, kaya pumunta roon si Go upang tingnan siya. Sa kabilang banda, makikita natin ang lahat ng mga guro na labis na masaya sa score ng Class 60. Ngunit malungkot ang tatay ni Wang Ling. Ang tanging dahilan nito ay si Wang Ling mismo. Dahil mula pagkabata ay hindi niya nararamdaman ang anumang emosyon o pakiramdam, maging una man siya o huli sa klase. Kaya natatakot sila kung makakaya ba niyang sakupin ang air round, dahil sa tuwing nakakaramdam siya ng emosyon, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, nawawala ang kontrol niya sa sarili, at lumalabas ang negatibong enerhiya mula sa kanyang katawan na delikado sa iba. Kaya mula pagkabata ay namuhay siyang mag-isa at inilayo ang sarili sa emosyon at damdamin. Ngunit noong unang beses niyang nakita si Sunrong, nagising muli ang kanyang emosyon at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil dito, hindi siya nakapagsalita ng maayos kay Sunrong at iniwasan niya ito upang mapanatili ang kontrol sa sarili. Ngunit habang mas marami siyang oras na ginugugol kasama si Sunrong at habang nagiging kaibigan niya sina Chen at Go, tuluyan na niyang nawawala ang kontrol sa sarili at nagsimulang mabasag ang kanyang seal. Sa kasalukuyan, nang dumating si Go sa metal round, nagulat siya sa kalagayan ni Chen dahil malubha ito. Dito natin nauunawaan na ang may kagagawan nito ay ang Lady Boss. Sa kabilang banda, matapos makita ni Isha ang anyong tao ni Frogito,
Sa sobrang takot ay nawalan siya ng malay. Maya-maya, may naramdaman si Frogito at agad siyang nagtungo kay Wang Ling. Samantala, pilit na pinipigilan ni Wang Ling ang kanyang damdamin at nakarating na siya sa air round kung saan ilalagay na sana niya ang sword. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na emosyon kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, kinontrol pa rin niya ang sarili at naipasok ang sword kahit papaano. Nakatuon ang lahat ng guro sa kanya dahil ito na ang huling round, at kapag nasakop ito ay mananalo ang class 60. Ngunit nang magsimula ang countdown, muli niyang naramdaman ang matinding damdamin para kay Sunrong, dahilan upang muling bumilis ang tibok ng kanyang puso at manghina siya. Unti-unti niyang inaalis ang kanyang kamay sa sword. Kinabahan ang mga guro dahil ito na ang huling pagkakataon. Sa kabutihang palad, dumating si Sunrong at inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Wang Ling. Naging kalmado si Wang Ling at napigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Muling nagsimula ang countdown at nanalo ang class 60. Matapos ang panalo, nagdiwang ang mga guro ng class 60. Maya-maya, inutusan ni Wang Ling ang kanyang ama na tingnan ang metal round. Nang lumipat ang kamera, nakita ng lahat si Goo na yakap si Chen habang umiiyak at humihingi ng tulong, sinasabing magmadali sila dahil mamamatay na si Chen. Dahil dito, nagalit ang mga guro kay Miss Xie at tinanong kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sumagot si Miss Xie na tiyak na may palihim na nakapasok. Sa kabilang banda, sinabihan ni Sunrong si Wang Ling na ngumiti dahil mas bagay sa kanya ang nakangiti. Dahil dito, nahiya ang ating bida. Ngunit bigla na lamang sumulpat ang Lady Boss at inatake si Sunrong, dahilan upang lumabas ang kaluluwa nito sa kanyang katawan at yakapin si Wang Ling bago tuluyang maglaho. Nang makita ito, tuluyang nawalan ng kontrol si Wang Ling sa kanyang damdamin at nabasag ang kanyang seal. Nagbago ang buong kapaligiran at sunod-sunod ang mga pagsabog. Sa tindi ng galit, muntik na niyang atakihin ang Lady Boss, ngunit dumating si Frogito at pinahinto ang oras. Ngunit hindi pa rin napigilan si Wang Ling dahil binasag niya ang time barrier at sinuntok ang Lady Boss, dahilan upang makagalaw pa rin ito kahit nakahinto ang oras. Pagkatapos nito, sunod-sunod na inatake ng Lady Boss si Wang Ling ngunit ni isang buhok ay hindi siya nasaktan. Sa sobrang galit ni Wang Ling sa pag-iisip sa pagkamatay ni Sunrong, isa-isa niyang inatake ang Lady Boss hanggang sa manghina ito. Gumawa si Wang Ling ng energy ball upang tuluyan itong tapusin, ngunit sinabi ng Lady Boss na patayin na lang siya dahil kapag ginawa niya iyon ay magiging katulad din siya nito. Dahil dito, naalala ni Wang Ling si Sunrong at bumalik siya sa normal. Lumapit siya kay Sunrong at sinubukan itong pagalingin gamit ang kanyang healing power, ngunit hindi ito gumana. Sinabi ni Frogito na sinuntok ng Lady Boss si Sunrong at inilabas ang kanyang kaluluwa, ibig sabihin ay patay na siya. Tumutol si Wang Ling at sinabing hindi ito posible dahil mainit pa ang katawan ni Sunrong. Ipinaliwanag ni Frogito na iyon ay dahil nang ihinto niya ang oras ay may kaunting buhay pa si Sunrong, at kapag ibinalik niya ang oras sa normal ay tuluyan na itong mawawala. Dahil dito, labis na nalungkot si Wang Ling at napaiyak. Sinabi ni Frogito na maaari niyang ihinto ang oras magpakailanman kung gugustuhin ni Wang Ling, upang makasama niya si Sunrong, at maaari rin siyang magsimula ng bagong buhay nang wala si Sunrong. Ngunit makikita natin na nais lamang ni Wang Ling na manatili kasama si Sunrong, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Samantala, iniisip ni Frogito na sana ay may magawa siyang paraan upang matulungan si Wang Ling. Makikita natin si Wang Ling na nabasag na ang kanyang seal, kaya hindi na niya makontrol ang kanyang kapangyarihan at tuluyang nagwakas ang buong mundo. Ngunit pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang i-reboot ang mundo, sa pag-asang baka sa ganitong paraan ay mabuhay muli si Sunrong. Ngunit wala rin itong silbi, dahil kahit i-reboot niya ang mundo, hindi pa rin nabuhay muli si Sunrong. Nang makita ang kalagayan ni Wang Ling, sinabi ng spirit na walang kaluluwa ang katawan ni Sunrong kaya hindi na siya maaaring mabuhay muli. Pagkatapos ay sinabi ni Frogito kay Wang Ling na kaya niyang gamutin ang mga pisikal na sugat gamit ang kanyang healing power, ngunit hindi niya kayang buhayin muli ang isang patay na tao. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Wang Ling at sinabing kasalanan niya ang lahat at dapat ay pinuksan na niya noon pa ang Lady Boss. Sinabi naman ni Frogito na dahil naka-freeze ang oras, maaari nilang gamitin ang oras na iyon para maghanap ng solusyon.
Nang magtanong si Wang Ling, ipinaliwanag ni Frogito na kaya niyang kontrolin ang oras at posible ito sa pamamagitan ng pag-convert ng spiritual force sa speed of light. Nang marinig ito, sinabi ni Wang Ling na kung ganoon ay maaari niyang gamitin ang speed of light upang makabalik sa nakaraan. Sumagot si Frogito ng oo, ngunit mangangailangan ito ng spiritual force na kasing laki ng isang planeta. Kaagad namang lumikha si Wang Ling ng isang bowl ang enerhiya ng spiritual force na kasing laki ng isang planeta. Nang makita ito, sinabi ni Frogito na maaari na silang bumalik sa nakaraan, ngunit labag ito sa mga batas ng Heaven at maaari silang atakihin ng Heaven Lightning. Ngunit walang pakialam si Wang Ling at sinabi pa niya kay Frogito na handa siyang mamatay. Matapos silang mag-merge, nang simulan na ni Wang Ling ang pagbalik ng oras, inatake sila ng Heaven gamit ang Lightning. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena ng unang episode kung saan unang araw ni Wang Ling sa paaralan. Doon ay ginugulo siya ng ilang senior, at sina Chen at Go ang tumulong sa kanya, samantalang si Sunrong ang tumulong sa kanya. Tulad ng ginawa niya noon kay Sunrong, binigyan din ni Wang Ling ng pera sina Chen at Go, at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Habang nasa klase siya, pakiramdam niya ay si Sunrong ang nakaupo sa harap niya, ngunit ibang babae pala iyon. Pagkatapos, habang pauwi siya kasama sina Chen at Go, nakita niya si Sunrong sa loob ng isang sasakyan kaya hinabol niya ito, ngunit si Natang at Isha pala ang nakaupo roon. Sa katunayan, lahat ng ito ay epekto ng kapangyarihan ni Wang Ling. Gusto niyang bumalik sa nakaraan kasama si Frogito, ngunit dahil sa kanyang lakas ay nakagawa siya ng bagong mundo na unti-unting nilalamon ang lumang mundo. Dahil dito, nagkakaroon si Wang Ling ng mga vision ni Sunrong sa bagong mundong ito, at kung magpapatuloy pa ito, tuluyang mawawala ang lumang mundo. Pagkatapos nito, ipinakita ang Inferno Realm na tinatawag ding Heaven. Doon ay makikita sina Yamaraj at Chaitrigop na nag-uusap nang biglang dumating ang kanilang alipin dala ang espiritu ni Sunrong. Nang makita ito, labis na nagulat at nabahala sina Yamaraj at Chaitrigop. Sa kabilang banda, sa bagong mundo ay makikita natin si Wang Ling kasama sina Chen at Go, ginagawa ang lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa kasama si Sunrong. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang future prediction statue. Unang inilagay ni Chen ang kanyang kamay sa rebulto at sinabi nito na babagsak siya sa 3 subject sa semestreng ito. Agad siyang umiyak ng malakas. Tinukso naman siya ni Go, ngunit nang ilagay ni Go ang kanyang kamay sa rebulto, sinabi nitong makikita niya ang kanyang unang pag-ibig sa edad na 40. Dahil dito, umiyak din siya kasama ni Chen. Nang si Wang Ling na ang humawak sa rebulto, sa halip na magsalita ay nagsimulang mabasag ang rebulto. Samantala, makikita si Yamaraj na labis na nababagabag nang makita si Sunrong, dahil napagtanto niyang may ginagawa si Wang Ling na napakadelikado, at kung hindi siya mapipigilan ay mawawasak pati ang kanilang mundo. Nalalaman din niya na kamag-anak ni Wang Ling si Sunrong, kaya agad niyang binago ang mga dokumento at ibinalik si Sunrong sa kanyang mundo. Dahil dito, sa tunay na mundo ay muling nabuhay si Sunrong, at nang makita ito ay labis na nagulat ang spirit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng spirit kay Sunrong ang lahat ng nangyari hanggang sa kasalukuyan. Nang marinig ito, labis na natuwa si Sunrong sa lahat ng ginawa ni Wang Ling para buhayin siya. Sinabi ng spirit na kung hindi agad magigising si Wang Ling, tuluyang mawawasak ang mundo. Inako ni Sunrong ang responsibilidad na ayusin ang lahat. Tinanong siya ng spirit kung hindi ba siya natatakot na sirain ang mundo ni Wang Ling, at sumagot si Sunrong na ang pinakamalaking takot ng isang batang babae ay ang umibig. Pagkatapos nito, naging espada ang spirit at dinala iyon ni Sunrong upang gisingin si Wang Ling. Maraming beses siyang inatake ng defense system ni Wang Ling, ngunit sa kabila nito ay nakarating siya kay Wang Ling at isinaksak ang espada sa kanyang dibdib. Nagising si Wang Ling at labis siyang natuwa nang makita si Sunrong sa harap niya. Pagkatapos ay ipinakita ang Peking Bufeng kung saan lumabas ang Lady Boss mula sa kanyang katawan. Ngunit bago pa niya maatake si Chen, inilibing na siya ni Wang Ling sa lupa gamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi na niya mapatay si Sunrong sa hinaharap. Pagkatapos nito, isinaksak ni Wang Ling ang espada sa air round, at nang matapos ang countdown ay nanalo ang class 60, kaya labis na masaya ang lahat. Papalapit sana si Sunrong kay Wang Ling upang makipag-usap, ngunit pinalibutan siya ng mga reporter. Dito malinaw nating nauunawaan na binaliktad ni Wang Ling ang oras. Sa flashback,
Makikita na bago baliktarin ang oras ay sinabi ni Froggy to kay Wang Ling na kung gagawin niya ito upang ayusin ang lahat, walang matatandaan si Sunrong tungkol sa panahong iyon. Sumagot si Sunrong na ayos lang iyon at ipagpatuloy niya ang pagbalik ng oras dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng mundo, at may tiwala siyang mamumuhay siya sa kahit anong panahon. Dahil dito, naging emosyonal si Wang Ling at tuluyan niyang binaliktad ang oras. Sa susunod na eksena, makikita si Wang at dumating ang tatay nito dala ang bagong seal, na ikinabit sa batok ni Wang Ling. Pagkatapos, makikita na masaya si Sunrong at ang lahat ng guro dahil sa panalo ng Class 60. Samantala, pinapagalitan naman ni Miss Xie si Natang at ang kanyang grupo dahil gusto nilang talunin ang Class 60 ng 5-0 ngunit sila pa ang natalo ng 5-0.